Isang pirasong tela. Iyon lang ang kailangan para gumuho ang mundo ni Celeste. Sa harap ng nakasisilaw na mga ilaw, itinuring siyang basura, baliw, at kahihiyan ng lalaking tinitingala niya. "You are nothing but a disgusting fan," bulyaw ni Nike. Ngunit sa likod ng marangyang mansyon, sa bawat haplos ng basahan at pait ng pangaalipusta, may nakatagong lihim na magbabago sa kanilang tadhana. Hanggang kailan magtitiis ang pusong dakila? She's just a pathetic, obsessed fan. What she did was cheap and disgusting. Hindi ko siya kilala at wala akong balak na makilala ang isang taong walang respeto sa sarili niya. Ang boses na yon ni Nike na nanggagaling sa telebisyon sa sala ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katinoan ni Celeste. Nanigas siya sa kaniyang pagkakatayo sa loob ng madilim na kusina, habang ang kanyang mga kamay ay nakalubog sa isang planggana ng malamig na tubig. Hawak niya ang isang mamahaling puting polo, ang paboritong suot ni Nike sa kaniyang mga pribadong sandali. May mantsayo ng dugo sa kwelyo dahil sa sugat na nakuha ng binata mula sa nagkakagulong fans noong nakaraang gabi. At narito si Celeste, maingat na kinukuskos ang mantsang yon na tila ba ang sarili niyang buhay ang nakataya sa bawat hibla ng tela. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Habang tinatawag siyang disgusting ng lalaking tinitingala niya sa harap ng buong bansa, heto siya, nagpapakapagod upang masigurong walang kahit anong dumi ang lalamlam sa ningning ng bituin nito. Ang bawat kuskos niya sa tela ay may kasamang panalangin, hindi para sa sarili, kundi para sa kaligtasan ng kanyang kapatid na si Junjun, na kasalukuyang nakikipaglaban sa kamatayan sa loob ng ECU. Napatigil ang kanyang paghinga nang marinig ang tunog ng mararangyang sapatos na naglalakad sa marmol na sahig. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ang dumarating. Ang amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng sabon ay sapat na upang manginig ang kaniyang mga tuhod. "Huwag mong ihinto ang ginagawa mo, Celeste. Ang dumi-dumi na ng pangalan ng anak ko dahil sa kahiyahiyang ginawa mo sa labas, kaya siguraduhin mong itong mga gamit niya ay maging kasing linis ng kristal." Ang boses ni Doña Aurora ay parang hagupit ng latigo. Lumapit ang matanda sa kanya at walang pasabing itinapon ang isang tumpok ng mga resibo ng ospital sa gilid ng planggana. Nabasa ang mga papel, ngunit malinaw pa ring makikita ang mga pulang numero, ang halaga ng utang na kailangang bayaran ni Celeste para hindi matigil ang supply ng oxygen ng kaniyang kapatid. "Tandaan mo, Celeste," pagpapatuloy ng matanda habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Celeste, ngunit ang kaniyang mga kuko ay tila ba ibinabaon sa anit ng dalaga. "Nandito ka dahil kailangan mo ako. Isinangla mo na ang dangal mo sa akin noong sandaling pirmahan mo ang kontratang ito. Maging aso ka sa bahay na ito. Sundin mo ang lahat ng gusto ko. At baka lang, pahabain ko pa ang buhay ng kapatid mong naghihingalo." Walang naisagot si Celeste. Nanatili siyang nakayuko, ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga bula ng sabon na unti-unting pumapatay sa kanyang mga palad. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, tila may nakabarang malaking bato na pumipigil sa kanyang paghikbi. Isang patak ng luha ang kumawala sa kanyang mata at bumagsak sa tubig, lumikha ng maliliit na alon na mabilis ding naglaho, gaya ng kanyang pag-asa. Nang lisanin ni Doña Aurora ang kusina, ang tanging naiwan ay ang malamig na katahimikan at ang paulit-ulit na replay ng interview ni Nike sa telebisyon. "She's nothing to me," sabi ng binata sa screen. Napatingin si Celeste sa kanyang mga kamay na kulubot na at namumula dahil sa matapang na kemikal ng sabon. Inisip niya ang kanyang kapatid, ang mga tawa nito noong malakas pa ito, at ang mga pangarap nilang dalawa na gumuho dahil sa isang pagkakamali. Isang aksidenteng hindi niya sinasadya, ngunit naging mitya ng kaniyang impyerno. Lumabas siya ng kusina, bitbit ang mga nilabhan, dumaan sa madilim na pasilyo ng mansyon
na tila ba isa siyang anino na walang karapatang mapansin. Ngunit sa pagliko niya patungo sa laundry area, halos tumigil ang tibok ng kaniyang puso. Nakatayo sa dulo ng pasilyo si Nike. Wala ang mga kamera, wala ang mga ilaw, at wala ang maskara ng isang sikat na artista. Hawak niya ang isang basong alak at ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Celeste. May kung anong galit at pait sa kaniyang mga tingin na tila ba ang paghinga ni Celeste sa loob ng bahay na yon ay isang malaking kasalanan. Bakit nandito ka pa? Tanong ni Nike. Ang boses niya ay mababa, ngunit puno ng puot. Hindi pa ba sapat ang perang nakuha mo sa mami ko para lumayo ka sa buhay ko? Ibinaba ni Celeste ang kaniyang tingin. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na hindi niya ginusto ang perang iyon, na ang bawat sentimo ay kapalit ng kaniyang pagkatao. Ngunit tanging katahimikan ng kaniyang sandata. Hindi mo ba ako sasagutin? O baka naman pati ang boses mo ay ibinenta mo na rin? Hakbang ni Nike palapit sa kanya. Sapat na upang maramdaman ni Celeste ang init ng hininga nito sa kanyang noo. Look at me, Celeste. Tingnan mo ang lalaking sinira mo ang buhay dahil lang sa kabaliwan mo. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Celeste. Sa loob ng kanyang isip, bumubulong ang isang tanong na alam niyang hinding-hindi niya mabibigkas. Kung alam mo lang ba ang totoo, Nike? Kung alam mo lang ba na ang babaeng tinatawag mong basura ay ang tanging taong handang mamatay para lang manatili kang kumikinang? Kamumuhuyan mo pa rin ba ako? Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang malakas na kalabog mula sa itaas na palapag ang bumasag sa tensyon. Ang sigaw ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, puno ng takot at galit, na tila may isang lihim na hindi na kayang itago pa ng 4 na sulok ng bahay na yon. Nabitawan ni Celeste ang basket ng mga damit. Ang puting polo ni Nike ay muling nahulog sa sahig na dumihan ng alikabok, habang ang kaniyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Ano ang nangyayari? At bakit tila ang bawat hakbang niya sa loob ng bahay na ito ay unti-unting naglalapit sa kanya sa isang katotohanang mas masakit pa sa pang-aalipustang natatanggap niya? Ang bawat buto sa katawan ni Celeste ay tila nagrereklamo sa bawat paggalaw niya sa ibabaw ng manipis na banig na inilatag niya sa malamig na semento ng bodega. Ito ang kaniyang naging tahanan, isang silid na puno ng mga lumang kahon, alikabok at amoy ng gamit na hindi na kailangan. Sa gitna ng karimlan, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang maliit na litrato ni Junjun na maingat niyang itinago sa ilalim ng kaniyang unan. Para sa iyo ito, Junjun. Bulong niya sa hangin. Ang boses niya ay halos hindi marinig sa katahimikan ng gabi. Kahit maging alikabok ako sa bahay na ito, basta't muling tumibok ng maayos ang puso mo, tatanggapin ko ang lahat. Ngunit ang katahimikan ay binalot ng ingay mula sa labas. Ang ugong ng isang mamahaling sasakyan na pumasok sa garahe ay tila isang babala. Hindi nagtagal, narinig ni Celeste ang mga mabibigat na hakbang sa pasilyo at ang pamilyar na boses ni Nike na tila ba nakikipag-away sa mundo. I don't care about the image anymore, Frank. Let them talk. Let them hate me. Sigaw ni Nike. Narinig ni Celeste ang tunog ng pagbagsak ng isang mabigat na bagay sa sahig ng sala. Marahil ay ang kaniyang jacket o bag. Dali-daling tumayo si Celeste at lumabas ng bodega upang gampanan ang kaniyang tungkulin. Nadatnan niya si Nike sa sala, magulo ang buhok at namumula ang mga mata dahil sa alak. Sa tabi nito ay si Doña Aurora, nakatayo ng tuwid. Walang bahid ng emosyon ang mukha habang tinitingnan ang kanyang anak na tila isang sirang kagamitan. Celeste, linisin mo ang kalat na ginawa ng anak ko, utos ni Doña Aurora. Ang kanyang daliri ay itinuro ang isang baso ng pulang alak na natapon sa puting carpet. Ang likido ay dahan-dahang kumakalat, tila isang sariwang sugat sa gitna ng karangyaan.
Lumapit si Celeste at dahan-dahang lumuhod. Ngunit bago pa niya mahawakan ang carpet, isang sapatos ang humarang sa kanyang kamay. Si Nike iyon. Tiningnan niya si Celeste nang may halong pagkalito at pagkamuhi. Ang amoy ng alak ay bumabalot sa kanya. Ngunit sa kabila nito, bakas pa rin ang kanyang nakasisilaw na kagandahan. "Who is this, Mom?" Tanong ni Nike. Ang kanyang dila ay tila bumibigat sa bawat salita. "Bakit may pulubi sa loob ng bahay natin?" "Siya ang bagong katulong, Nike." Ang babaeng sisiguro na bawat pagkakamaling ginagawa mo ay lilinisin niya. Sagot ni Doña Aurora na may halong pangungutya. Tiningnan niya si Celeste ng matalim. "Luhuran mo ang bawat patak ng alak na yan, Celeste. Huwag kang titigil hanggat hindi nagmumukhang bago ang carpet na yan. Kahit gamitin mo pa ang sarili mong luha para tanggalin ang mantsa, wala akong pakialam." Nanatiling nakayuko si Celeste. Kinuskus niya ang carpet gamit ang isang basahan. Ang kanyang mga tuhod ay sumasakit dahil sa matigas na sahig. Nararamdaman niya ang titig ni Nike sa kanyang likuran. Isang titig na tila ba nandidiri sa kanyang presensya. "Frank, kailan ba natin malilinis ang scandal na yan?" Narinig ni Celeste na tanong ni Nike sa kanyang manager na nasa kabilang linya ng telepono. "That woman, that fan, she ruined everything." Ang sabi ni Mommy, "Nagbayad na tayo para manahimik siya. Pero bakit pakiramdam ko ay hindi pa rin ako makahinga?" Ang bawat salita ni Nike ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ni Celeste. Gusto niyang tumayo at isigaw na narito siya, na ang babaeng kinamumuhian niya ay ang babaeng kasalukuyang lumuluhod sa harap niya para linisin ang kanyang kalat. Pero nanatiling tikom ang kanyang bibig. Ang kanyang dignidad ay muling niyurakan para sa kaligtasan ng kanyang kapatid. Nang makatulog si Nike sa sofa dahil sa kalasingan, iniwan sila ni Doña Aurora. Sa katahimikan ng sala, dahan-dahang lumapit si Celeste sa natutulog na binata. Ang galit sa mukha ni Nike ay napalitan ng isang anyo ng matinding pagod at lungkot. Sa kaniyang pagtulog, tila nawala ang kaniyang pagiging bituin at naging isang ordinaryong tao lamang na may dalang mabigat na pasanin. Dahan-dahang kinuha ni Celeste ang isang kumot at maingat na ipinatong ito sa katawan ni Nike. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapo sa balikat ng binata. Isang mabilis at takot na haplos. Ito lamang ang tanging paraan upang maipakita niya ang pagmamahal na matagal na niyang itinatago. Ang pagmamahal na kailanman ay hindi matatanggap ng isang taong nasa rurok ng tagumpay. Sa kanyang pag-aayos ng gamit ni Nike na nagkalat sa sahig, may isang maliit na bagay ang nahulog mula sa pitaka nito. Isang lumang litrato. Pinulot ito ni Celeste at ang kaniyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang litrato ay nagpapakita ng isang batang babae na may suot na lasog-lasog na damit. Nakatayo sa harap ng isang lumang simbahan. Ang batang iyon, ang mga mata nito ay kamukhang-kamukha ni Celeste noong kaniyang kabataan. "Ano ito?" bulong niya sa sarili. Bakit nasa kanya ang litratong ito? Dahil sa kuryosidad, hindi napansin ni Celeste na unti-unting nagmulat ng mata si Nike. Ang kamay ni Celeste na humahawak sa litrato ay biglang hinablot ni Nike ng may matinding lakas. Ang kaniyang pagkakahawak ay tila ba dudurog sa buto ng dalaga. "Sino ka talaga?" tanong ni Nike. Ang kaniyang boses ay wala na sa impluwensya ng alak, kundi puno na ng panganib at hinala. "At bakit mo pinapakialaman ang mga gamit na hindi sayo?" Napatitig si Celeste sa mga mata ni Nike. Sa pagkakataong ito, wala siyang makitang paghanga, kundi isang madilim na katanungang tila walang balak na tumigil hanggat hindi nakukuha ang katotohanan. "Magbihis ka, Celeste. Huwag mong ipakita sa mga bisita ko ang mukha mong mukhang namatayan. I want you to be invisible. Pero siguraduhin mong ang bawat baso ay hindi nawawalan ng laman." Ang utos na yon ni Doña Aurora
ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Celeste. Isang marangyang dinner party ang gaganapin sa mansyon para sa mga pinakamalalaking pangalan sa industriya ng showbiz at politika. Mga taong tinitingala ng lipunan, ngunit para kay Celeste, sila ay mga aninong lalong nagpapadilim sa kaniyang mundo. Isinuot niya ang kaniyang uniforme, isang simpleng puting blusa at itim na palda na tila ba naging baluti niya laban sa kahihiyan. Sa loob ng malaking dining hall, ang liwanag mula sa mga dambuhalang chandelier ay nakasisilaw. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana at ang mahininhang tawanan ng mga bisita ay lumilikha ng isang kapaligirang puno ng pagpapanggap. Si Nike ay nakaupo sa gitna, suot ang isang itim na tuxedo na lalong nagpatingkad sa kanyang pagiging idolo. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, sa mga kamera ng mga socialites, nakita ni Celeste ang paninigas ng kanyang mga panga. Habang maingat na nagsasali ng wine si Celeste, naramdaman niya ang matalas na tingin ni Doña Aurora. Nang dumaan ang dalaga sa likod ng matanda, bitbit ang isang tray ng mga babasaging baso. Dahan-dahang iniunat ni Doña Aurora ang kaniyang paa. Ang lahat ay nangyari sa loob ng isang segundo. Ang dulo ng sapatos ni Celeste ay sumabit sa paa ng matanda. Nawalan siya ng balanse. Ang tunog ng pagkabasag ng mga mamahaling kristal sa sahig ay bumasag sa katuwaan ng lahat. Ang mga piraso ng bubog ay humalik sa sahig at ang ilang patak ng alak ay tumalsik sa mamahaling gown ng isang panauhin. Diyos mio, napakatanga mo talagang bata ka. Ang malakas na sigaw ni Doña Aurora na umalingaw-ngaw sa buong silid. Lahat ng mata ay nakatuon na ngayon kay Celeste, na kasalukuyang nakaluhod sa gitna ng mga bubog. Pilit na pinupulot ang mga ito kahit na ang kanyang mga daliri ay nagsisimula ng dumugo. I'm so sorry everyone. Ganito talaga kapag kumukuha ka ng mga taong galing sa lansangan. Napatingin si Celeste kay Nike, humihingi ng kahit isang kusing ng awa. Nakita niyang tumayo ang binata, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Akala ni Celeste ay tutulungan siya nito. Akala niya ay tititigan siya nito bilang isang tao. Ngunit isang malamig na tinig mula kay Doña Aurora ang pumigil sa kanya. Nike, maupo ka. Hayaan mo ang basurang yan, nalinisin ang kalat niya. Huwag mong dungisan ang mga kamay mo para sa isang taong hindi marunong mag-ingat. Dahan-dahang muling naupo si Nike. Iniwas niya ang kaniyang tingin at muling uminom ng alak na tila ba walang nakaluhod na babaeng duguan sa kaniyang harapan. Ang sakit na naramdaman ni Celeste sa kaniyang mga sugat sa kamay ay wala kumpara sa bigat ng pagtalikod na yon ni Nike. Para siyang pinatay ng paulit-ulit sa harap ng lahat. Matapos ang insidente, pinalaya si Celeste sa dining hall. Nagtungo siya sa likod ng kusina, sa madilim na sulok kung saan nakatambak ang mga tirang pagkain ng mga bisita. Doon, sa gitna ng amoy ng panis na ulam at lamig ng gabi, hindi na niya napigilan ang paghagulgol. Kumakain siya ng isang pirasong tinapay na naiwan sa isang plato. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa alat ng kanyang kinakain. Uminom ka muna, iha. Mainit pa ito. Nag-angat ng tingin si Celeste at nakita si Mang Isko, ang matandang hardinero ng mansyon. May hawak itong isang lumang baso na puno ng mainit na kape. Ang usok nito ay tila isang yakap sa gitna ng kaniyang panginginig. Salamat po, Mang Isko, bulong ni Celeste habang tinatanggap ang baso. Ang init ng kape ay dahan-dahang gumapang sa kanyang mga palad, nagbibigay ng kaunting ginhawa sa kanyang sugatang puso. Tandaan mo, Celeste, hindi habang buhay ay gabi. May mga bituin na kailangang dumaan sa pinakamadilim na bahagi ng langit bago muling magningning. Wika ng matanda bago ito tahimik na lumayo. Habang pabalik si Celeste sa kanyang silid sa bodega, napadaan siya sa tapat ng library ni Doña Aurora. Bahagyang nakabukas ang pinto at narinig niya ang galit na boses ng matanda na may kausap sa telepono. Wala akong pakialam kung nasaan siya. Siguraduhin mong hindi malalaman ni Nike ang totoo
tungkol sa kaniyang tunay na ama. Hayaan mong maniwala siyang patay na ang taong iyon. Hindi pwedeng masira ang lahat ng pinaghirapan ko dahil lang sa isang multo ng nakaraan. Napatakip ng bibig si Celeste. Ang sikretong yon ay tila isang mabigat na pasanin na biglang pumatong sa kanyang mga balikat. Sino ang tunay na ama ni Nike? At bakit ito itinatago ni Doña Aurora ng ganoon katindi? Nagpatuloy siya sa paglalakad, ngunit ang kaniyang mga hakbang ay napatigil nang marinig niya ang isang pamilyar na tunog. Galing iyon sa piano room. Isang malungkot at masakit na himig ang bumabalot sa hangin. Dahan-dahan siyang sumilip sa siwang ng pinto at nakita si Nike. Ang binata ay nakayuko sa ibabaw ng mga keys ng piano. Hindi ito tumutugtog para sa mga tao, kundi para sa sarili nitong pait. At sa gitna ng katahimikan, narinig ni Celeste ang isang tunog na hindi niya inaasahan mula sa isang taong tila mayroon na ng lahat. Naririnig niya ang mahinang hikbi ni Nike, ang idolo ng bansa, ang lalaking kinamumuhian siya, ay kasalukuyang umiiyak ng mag-isa sa dilim. Tila ba ang kanyang puso ay kasing durog din ng puso ng katulong na kaniyang itinalikuran. Ang bawat nota na lumalabas mula sa mga daliri ni Nike ay tila mga butil ng ulan na tumatama sa bubong ng isang abandonadong bahay. Malungkot, nag-iisa at puno ng hinagpis. Nakatayo si Celeste sa likod ng pinto, hindi makagalaw, habang pinapanood ang lalaking kinababaliwan ng libo-libo. Ngunit ngayon ay mukhang isang batang nawawala sa gitna ng masukal na kagubatan. Ang kanyang mga hikbi ay mahina, parang isang lihim na ayaw niyang ipaalam sa mundo. Ngunit sa pandinig ni Celeste, yun ay isang sigaw para sa tulong. Dahan-dahang humakbang si Celeste papasok. Ang kanyang mga paa na wala ng sapin dahil iniwan niya ang kanyang sapatos sa labas upang hindi lumikha ng ingay, ay ramdam ang lamig ng sahig. Bit-bit niya ang isang basong tubig at isang malinis na panyo. Ang panyong dapat sana ay ibibigay niya rito noong gabing gumuho ang kaniyang mundo. "Sir Nike!" Ang mahinang bulong ni Celeste. Biglang napatigil ang tugtog. Ang huling nota ng piano ay nanatiling nakabitin sa hangin. Tila isang katanungang hindi masagot. Mabilis na nag-angat ng ulo si Nike at pinahid ang kaniyang mga mata gamit ang likod ng kaniyang palad. Ang kaniyang mga mata, na dati ay puno ng puot, ay ngayon ay may halong gulat at matinding kahihiyan. Sinong nagbigay sa iyo ng karapatang pumasok dito? Ang bulyaw ni Nike, ngunit ang kaniyang boses ay basag at walang kapangyarihan. "Get out! Hindi ba katuruan sa inyo na huwag pumasok sa kwarto nang hindi kumakatok?" Hindi natinag si Celeste. Alam niyang ang galit na ito ay hindi para sa kanya, kundi isang baluti ni Nike laban sa sariling kahinaan. Lumapit pa siya ng kaunti at maingat na inilapag ang baso ng tubig sa ibabaw ng piano. "Uminom muna kayo, sir. Masakit po sa dibdib ang sobrang pag-iyak ng walang kasama." Malumanay na wika ni Celeste. Ang kaniyang boses ay parang isang haplos ng hangin sa gitna ng mainit na hapon. Tiningnan ni Nike ang baso. Pagkatapos ay tumingin siya kay Celeste. Sa loob ng ilang sandali, tila nawala ang distansya sa pagitan ng isang sikat na bituin at ng kaniyang katulong. Nakita ni Nike ang mga sugat sa kamay ni Celeste, ang mga pasang nakuha nito mula sa pagpulot ng bubog kanina. Ang kaniyang puso ay kumurot, isang pakiramdam na matagal na niyang pilit na pinapatay. "Bakit mo ginagawa ito?" tanong ni Nike. Ang kaniyang taglish ay puno ng pagtataka. "I treated you like garbage kanina sa harap ng mga bisita ni Mommy. I didn't defend you. Pero bakit nandito ka pa rin at binibigyan ako ng tubig? Are you really that stupid? Or are you just trying to get more money from us?" Ngumiti ng bahagya si Celeste, isang ngiting puno ng pait at pag-unawa. Minsan po, ang pagtulong ay hindi dahil sa pera o dahil tanga ang isang tao.
Ginagawa ito dahil alam ko ang pakiramdam ng mag-isa sa dilim. At kahit gaano niyo pa ako tratuhin na parang basura, nakikita ko pa rin po ang taong nasa loob niyo. Ang taong pagod na sa pagpapanggap. Natigilan si Nike. Ang mga salita ni Celeste ay tila isang salamin na nagpakita ng kanyang tunay na anyo. Dahan-dahan niyang inabot ang baso at uminom. Ang lamig ng tubig ay tila dahan-dahang nagpapakalma sa kanyang nag-aapoy na kalooban. "You don't know anything about me, Celeste?" Mahinang sabi ni Nike habang nakatingin sa malayo. "Lahat ng nakikita mo, lahat ng karangyaang ito, it's all a cage." Ang akala ng mga tao, I'm living the dream. Pero ang totoo, I'm just a puppet on a string. At si Mommy, siya ang humahawak ng lahat. "May pagpili pa rin po kayo, Sir Nike." Tugon ni Celeste habang dahan-dahang inaayos ang ilang gamit sa paligid ng piano. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng pag-iingat. Tila ba ayaw niyang mabasag ang bihirang sandali ng kapayapaan sa pagitan nila. Ang ibon po, kahit nasa loob ng hawla, pwedeng pumili kung kakanta ba siya o mananatiling tahimik. Biglang lumapit si Nike kay Celeste. Sa loob ng maliit na espasyo ng piano room, ang kanilang mga anino ay tila nagtatagpo. Itinaas ni Nike ang kanyang kamay at sa isang pagkakataong hindi inaasahan ni Celeste, dahan-dahan niyang hinawakan ang dulo ng mga daliri ng dalaga na may benda. "Does it hurt?" tanong ni Nike. Ang kanyang boses ay puno ng sensiridad na ngayon lamang narinig ni Celeste. "Sanay na po ako sa sakit, sir," sagot ni Celeste. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang pakiramdam na may nagmamalasakit. Magtatagal pa sana ang sandaling iyon. Ang kanilang mga mata ay nagkakaisa sa gitna ng malungkot na liwanag. Nang biglang marinig ang isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto sa kabilang panig ng bahay. Ang boses ni Doña Aurora ay muling umalingaw-ngaw, tumatawag sa pangalan ni Nike ng may awtoridad na hindi matatanggihan. Agad na lumayo si Nike, ang kaniyang mukha ay muling naging malamig na maskara. "Umalis ka na. Huwag kang magkakamaling sabihin kahit kanino na nakita mo akong ganito. You are just a maid, Celeste. Remember your place." Tumango si Celeste, bagaman ang kaniyang puso ay muling nasugatan sa biglang pagbabago ni Nike. Mabilis siyang lumabas ng silid, ngunit bago siya makalayo, may isang bagay na nahulog mula sa bulsa ni Nike habang nagmamadali itong tumayo. Pinulot ito ni Celeste, isang maliit na locket na ginto. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang pangalan na nakaukit sa loob, Mateo. Sino si Mateo? At bakit ang locket na ito ay tila itinatago ni Nike ng buong ingat? Samantala, sa dilim ng pasilyo, hindi alam ni Celeste na may isang pares ng mga mata na nakamasid sa kanya. Isang aninong kanina pa nakikinig sa kanilang pag-uusap ni Nike at may hawak na kamera na nakatutok sa kanilang huling pagkakahawak kamay. Ang sikat ng araw na sumisilip sa mga bintana ng mansyon ay tila walang dalang init para kay Celeste. Sa halip, ang bawat liwanag nito ay tila naglalantad sa bawat dumi at alikabok na kailangan niyang linisin, isang walang katapusang siklo ng pagpapakababa. Ang gintong locket na may pangalang Mateo ay nakatago sa loob ng kaniyang bulsa. Tila ba nag-aapoy ito sa init at nagpapaalala sa kanya na may mga lihim ang bahay na ito na mas mapanganib pa sa kanyang kalagayan. "Celeste, bakit nakatulala ka riyan? Hindi kita binabayaran para maging estatwa sa gitna ng sala." Ang boses ni Doña Aurora ay parang basag na kristal na tumama sa pandinig ni Celeste. Nakatayo ang matanda sa itaas ng hagdanan, suot ang kanyang marangyang silk robe, habang ang kanyang mga mata ay tila mga agila na naghahanap ng biktima.
Dahan-dahang lumapit si Celeste at yumukod. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin mula sa nangyari kagabi. Paumanhin po, Doña Aurora. Tinatapos ko lang po ang pagpupunas dito sa mga display. Mahinang tugon ni Celeste. Huwag mo akong idahilan ng trabaho mo. Nakita ko ang pagpasok mo sa piano room kagabi. Wika ng matanda habang dahan-dahang bumababa ng hagdan. Ang bawat tunog ng kaniyang tsinelas sa marmol ay tila tibok ng isang kabaong na isinasara. Anong akala mo, Celeste, na dahil kinausap ka ni Nike ay magiging espesyal ka na? Tandaan mo, ang isang basurang binalot sa ginto ay basura pa rin sa paningin ng mga taong may alam sa tunay nitong amoy. Lumapit ang matanda kay Celeste at hinawakan ng kanyang baba. Itinaas ito ng pilit upang magtagpo ang kanilang mga mata. Si Nike ay isang investment. Siya ang mukha ng pamilyang ito. At ikaw ay isang mantsa na kailangan kong kontrolin. Kung nalaman ko lang na gagamitin mo ang pagiging fan mo para akitin ang anak ko, sana ay hinayaan ko na lang mamatay ang kapatid mo sa kalsada. Napapikit si Celeste sa sakit ng mga salita ni Doña Aurora. Ang utang na loob ay naging isang kadena na mas lalong humihigpit sa kanyang leeg. Wala po akong ginagawang masama, ma'am. Nais ko lang po siyang bigyan ng tubig dahil isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Celeste. Hindi iyon sampal na gawa sa galit, kundi isang sampal na gawa sa kapangyarihan, malamig at kalkulado. Napasandal si Celeste sa pader, ang kaniyang paningin ay panandali ang nagdilim, habang ang lasa ng dugo ay dahan-dahang gumapang sa kanyang bibig. Huwag kang magsasabi ng dahil sa akin. Mula ngayon, bawal kang pumasok sa kahit anong silid na kinaroroonan ni Nike, maliban kung inutusan kita. At heto ang kailangan mong gawin. Kinuha ni Doña Aurora ang isang susi mula sa kaniyang bulsa. Linisin mo ang silid sa dulo ng kanang bahagi ng attic. Ang silid na yon ay hindi nabubuksan sa loob ng 10 taon. I want it spotless bago lumubog ang araw. At huwag na huwag kang magtatangkang kumuha ng kahit ano roon. Pag-alis ng matanda, naiwang nakatayo si Celeste. Hawak ang kaniyang namamagang pisngi. Ang kaniyang puso ay puno ng takot. Ngunit may isang bahagi ng kaniyang isip na nagtatanong, ano ang mayroon sa silid na yon? Umakyat si Celeste sa attic, isang lugar sa mansyon na tila nakalimutan na ng panahon. Ang amoy ng lumang papel at amag ay sumalubong sa kanya. Pagkabukas niya ng pinto, gamit ang ibinigay na susi, isang silid na puno ng mga alaala ang bumadya sa kaniyang paningin. May mga lumang gamit pang musika, mga pintura, at isang malaking portrait na nakatalukbong ng puting tela. Dahan-dahang lumapit si Celeste sa portrait at hinawi ang tela. Ang kanyang hininga ay napatid. Ang nasa larawan ay isang lalaking may karga-kargang sanggol. Ang lalaki ay may mga matang kamukhang kamukha ni Nike, ngunit ang kanyang ngiti ay mas malaya at masaya. Sa ilalim ng portrait may isang maliit na plaka, Mateo, at ang kanyang munting bituin. Mateo, bulong ni Celeste habang hinahawakan ang locket sa kanyang bulsa. Siya ba ang tunay na ama ni Nike? Biglang narinig ni Celeste ang tunog ng pagpihit ng doorknob. Mabilis niyang ibinalik ang tela sa portrait, ngunit huli na ang lahat. Bumukas ang pinto at iniluwa nito si Nike. Ang binata ay tila gulat na makita si Celeste sa loob ng silid na yon. What are you doing here? Tanong ni Nike. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na pumasok sa silid na ito? Ang mami niyo po, sir. Inutusan niya akong linisin ito. Paliwanag ni Celeste. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Lumapit si Nike kay Celeste. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa portrait na bahagyang nakalantad. Umalis ka na. Ngayon din. Ngunit sa kaniyang pagmamadali na lumabas, nahulog mula sa bulsa ni Celeste ang gintong locket. Tumama ito sa sahig at lumikha ng isang matunog na kalansing na bumasag sa katahimikan ng attic. Nanigas si Celeste. Dahan-dahang yumuko si Nike
at pinulot ang locket. Ang mukha ni Nike ay biglang namutla. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang emosyong hindi maipaliwanag. Parang isang sugat na muling nabuksan matapos ang mahabang panahon. Saan mo ito nakuha? Tanong ni Nike. Ang kaniyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Bakit nasa iyo ang locket ng tatay ko? Sa gitna ng tensyong yun, isang malamig na tawa ang narinig nila mula sa pintuan. Nakatayo roon si Doña Aurora, may hawak na cellphone na tila may ipinapakita. Isang magnanakaw at isang lalaking nahuhulog sa patibong ng isang fan. Wika ni Doña Aurora habang nakangiti ng mapait. Nike, gusto mo bang malaman kung bakit nasa kanya iyan? O gusto mo bang makita ang video kung paano kanya pinagmumukhang tanga kagabi sa piano room? Ipinakita ni Doña Aurora ang screen ng cellphone. Doon, malinaw na nakikita ang pag-uusap ni Nike at Celeste. Ngunit ang anggulo ay sadyang ginawa upang magmukhang si Celeste ay may ginagawang masama o pilit na inaakit si Nike habang hawak ang kaniyang kamay. Naramdaman ni Celeste ang pagguho ng kaniyang mundo. Ang bawat lihim, ang bawat malasakit ay unti-unting ginagamit ng matanda upang sirain ang kaunting tiwala na nabuo sa pagitan nila ni Nike. Ang bawat salita ni Doña Aurora ay tila mga laso na nadahan-dahang pumapatay sa anumang pag-asang namumukadkad sa puso ni Celeste. Sa harap ng screen ng cellphone, nakita ni Celeste ang sarili. Isang babaeng mukhang desperada, nakahawak sa kamay ng isang sikat na bituin. Ang anggulo ng video ay sadyang madilim, sapat na upang pagmukain siyang isang manggaganso na gumagamit ng kaniyang kahinaan upang makuha ang loob ni Nike. "Mom, stop it!" sigaw ni Nike, ngunit ang kaniyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Kinuha niya ang locket mula sa kaniyang bulsa at muli itong tiningnan. "Saan mo talaga ito nakuha, Celeste? Magnanakaw ka ba talaga?" Hindi makapagsalita si Celeste. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Tiningnan niya si Nike, umaasang makikita ang kahit katiting na tiwala. Ngunit ang nakita niya ay ang lalaking pilit na itinatago, ang kanyang takot sa likod ng galit. "Pinalalabas mo na ang lahat ng ito ay para sa kapatid mo. Pero ang totoo ay gusto mo lang umangat sa buhay sa pamamagitan ng anak ko." Patuloy ni Doña Aurora. Lumapit siya kay Celeste at marahas na hinablot ang kaniyang braso. "Mula ngayon, doon ka matutulog sa likod ng garden house, doon sa lugar na karapat-dapat para sa mga tulad mong hayop, at huwag kang kakain hanggat hindi mo natatapos linisin ang bawat sulok ng atik na ito." Itinulak ng matanda si Celeste papalabas ng silid. Habang naglalakad palayo, narinig ni Celeste ang tunog ng pagbagsak ng isang bagay sa loob ng atik. Marahil ay ang portrait ni Mateo na muling itinumba ni Nike dahil sa galit. Lumipas ang mga oras. Ang kadiliman ng gabi ay bumalot sa mansyon, ngunit si Celeste ay nasa labas pa rin. Sa ilalim ng malamig na buwan, pilit na binubunot ang mga damo sa paligid ng garden house bilang karagdagang parusa. Ang kanyang mga kamay ay puno na ng sugat mula sa matatalas na dahon at ang kanyang pisngi ay kumikirot pa rin mula sa sampal ni Doña Aurora. Ang lamig ng hamog ay tumatagos sa kanyang manipis na uniforme, dahilan upang manginig ang kanyang buong katawan. "Bakit ka ba nagtitiis?" Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Napatingala si Celeste at nakita si Nike na nakatayo sa ilalim ng puno ng nara. Wala na itong suot na tuksido, kundi isang simpleng hoodie na halos tumatakip sa kanyang mukha. May hawak siyang maliit na first aid kit at isang balot ng pagkain. "Inutusan po ako ng mami niyo." Mahinang sagot ni Celeste habang patuloy sa kaniyang ginagawa. Hindi niya kayang tingnan ng binata dahil sa hiya. "I know my mom. Alam kong hindi ka magnanakaw, Celeste." Wika ni Nike habang dahan-dahang lumalapit. Umupo siya sa tabi ng dalaga sa madamong lupa, isang bagay na kailanman ay hindi gagawin ng isang lalaking nasa kaniyang posisyon. "I checked the locket.
May lamat na ito, ibig sabihin ay matagal na itong nahulog. Nahulog ito sa piano room kagabi, hindi ba? Bahagyang tumango si Celeste. Ang kanyang mga luha ay muling nagsimulang pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawang dulot ng katotohanang pinaniniwalaan siya ni Nike. Sorry. Sorry kung hindi kita naipagtanggol kanina. Bulong ni Nike. Inabot niya ang kamay ni Celeste at dahan-dahang binuksan ang mga palad nito. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Nike ang mga sugat at paltos. Kinuha ni Nike ang isang cotton ball na may gamot at maingat na idinampi ito sa sugat ni Celeste. Ang bawat haplos niya ay puno ng pag-iingat. Tila ba hawak niya ang isang napakarupok na kristal na ayaw niyang mabasag. Sa bawat dampi ng gamot, nararamdaman ni Celeste ang isang uri ng kuryente na dumadaloy sa kanyang katawan. Isang init na tila naghihilom hindi lang sa kanyang balat, kundi pati na rin sa kanyang nadurog na kaluluwa. Ang lakit na yan. Kay Mateo yan. Siya ang lalaki sa portrait. Panimula ni Nike habang patuloy na ginagamot ang dalaga. Ang sabi ni Mommy, iniwan daw kami ni Papa noong sanggol pa lang ako dahil mas pinili niya ang simpleng buhay kaysa sa amin. Pero nung nakita ko ang portrait at ang locket na itinatago mo, naramdaman ko na may mali. My father's eyes, they looked so kind. Hindi iyon ang mga mata ng isang taong kayang tumalikod sa kanyang anak. Bakit po itinatago ni Doña Aurora ang lahat? Tanong ni Celeste, ang kanyang boses ay puno ng pakikiramay. Dahil gusto niyang kontrolin ang lahat ng kwento, Celeste. Gusto niyang maniwala ako na siya lang ang tanging kakampi ko sa mundo. Sagot ni Nike. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa gitna ng kadiliman ng garden, tila nagkaroon ng isang tahimik na kasunduan sa pagitan ng dalawang pusong parehong biktima ng parehong kapangyarihan. Dahan-dahang itinaas ni Nike ang kanyang kamay at hinaplos ang namamagang pisngi ni Celeste. Ang kanyang ibu-ibu ay dahan-dahang gumapang sa balat ng dalaga. Tila sinusubukang burahin ang bakas ng sakit na iniwan ng kanyang ina. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na saktan ka pa niya muli. Pangako ni Nike. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na ngayon lamang narinig ni Celeste. I will find out the truth about my father. At kapag nalaman ko ang lahat, aalis tayo sa impyernong ito. Sa gitna ng luntiang hardin, tila pansamantalang huminto ang mundo para sa kanila. Ang pait ng kahapon ay napalitan ng isang matamis na pangako. Ngunit sa itaas ng balkonahe ng mansyon, nakatayo si Doña Aurora. Hawak ang isang baso ng alak habang nakatingin sa dalawang aninong magkatabi sa dilim. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kaniyang mga labi. Kinuha niya ang kaniyang telepono at may idinayal na numero. Hello, ituloy niyo ang plano. Ipakita niyo sa media ang video ni Nike at ng katulong na iyan. Kung kailangang sirain ang career ng anak ko para lang mapalayo sa kanya ang basurang yan, gagawin ko. Nabitawan ni Celeste ang panyo nang marinig niya ang isang kakaibang tunog mula sa loob ng garden house. Isang mahinang paghikbi, ngunit hindi galing kay Nike o sa kanya. Isang boses ng isang lalaking tila hirap na hirap huminga, tumatawag sa isang pangalang matagal nang hindi naririnig sa mansyong yon. Aurora, patawarin mo ako. Napatayo si Nike at Celeste. Ang pinto ng garden house na dati ay laging nakakandado ay bahagyang bumukas, naglalantad sa isang lihim na mas madilim pa sa kahit anong iniisip nila. Sana ay hindi mo na lang binuksan ang pintong iyan, Celeste, dahil ang katotohanang makikita mo sa loob ay mas mabigat pa sa mga bubog na pilit mong nililinis sa bahay na ito. Ang malamig na boses ni Doña Aurora ay tila isang hatol na nagmula sa kadiliman. Nakatayo ang matanda sa likod ni Nike at Celeste. Ang kanyang anino ay humahaba sa damuhan habang hawak ang isang desusing lampara. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng emosyon. Tila ba ang pagkakatuklas sa lihim ng garden house ay isa lamang abala sa kaniyang gabi. Dahan-dahang lumabas mula sa anino ng silid
Ang isang lalaking payat na payat, maputi ang buhok, at ang mga mata ay tila nakalimutan na kung paano tumingin sa sikat ng araw. Si Mateo, ang lalaking nasa portrait, ang lalaking sinasabing nang iwan kay Nike, ay narito pala sa loob ng mansyon. Isang bilanggo sa sarili niyang bakuran. Papa? Ang boses ni Nike ay halos pabulong, puno ng matinding pagkabigla at hapdi. Ang baso ng tubig na hawak niya ay nahulog sa damuhan. Ang tubig ay dahan-dahang sipsip ng lupa, gaya ng kanyang tiwala na unti-unting nilalamon ng katotohanan. Nike? Anak? Ang mahinang tugon ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka. Hirap na hirap ilabas ang bawat letra. Ngunit bago pa man makalapit si Nike, humarang si Doña Aurora. Huwag kang lalapit, Nike. Ginagawa ko ito para sa kanya. Ang iyong ama ay may sakit sa isip. Kailangan niya ng kalinga na ako lang ang makakapagbigay. Wika ng matanda, habang pilit na isinasara ang pinto ng garden house. At ikaw, Celeste, ikaw ang mitya ng lahat ng ito. Kung hindi ka nakialam, sana ay nanatiling tahimik ang lahat. Napatitig si Celeste sa kanyang mga kamay na nanginginig. Ang utang na loob na kanyang pinanghahawakan ay tila naging isang malaking kasalanan. Sa kanyang kagustuhang maging mabuting kapatid at tapat na katulong, nabuksan niya ang isang sugat na mas malalim pa sa kanyang kinatatayuan. Isang malaking kasinungalingan ang buong buhay ko, bulong ni Nike habang nakatingin sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng ningning, ay ngayon ay tila dalawang madilim na balon ng pait. You kept him here like an animal? At pinalabas mong iniwan niya kami para sa ibang babae? I saved our reputation, Nike. I saved your career! Sigaw ni Doña Aurora, ang kanyang maskara ng pagiging mahinhin ay tuluyan ng natanggal. Anong sasabihin ng media? Na ang idolo ng bansa ay anak ng isang lalaking mahina? I gave you everything and this is how you repay me? Sa gitna ng tensyon, biglang tumunog ang cellphone ni Celeste. Isang tawag mula sa ospital. Sa takot at kaba, agad niya itong sinagot. Hello? Si Celeste po ito. Kumusta po si Junjun? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Miss Celeste, kailangan niyo pong pumunta rito ngayon din. Tumigil ang pagtibok ng puso ng kapatid niyo sa loob ng 5 minuto. We managed to stabilize him, pero kailangan ng karagdagang deposito para sa kanyang operasyon sa lalong madaling panahon. Kung hindi, kailangan naming itigil ang life support. Ang balitang iyon ay tila isang malakas na sampal na nagpabagsak kay Celeste sa kanyang mga tuhod. Napahikbi siya ng malakas. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng sakit. Sa isang panig, naroon ang pamilyang Nike na gumuho ang mundo. At sa kabilang panig, ang kaniyang kapatid na naghihingalo. Tumingin si Doña Aurora kay Celeste nang may mapait na ngiti. Lumapit ang matanda at bumulong sa kanyang tainga. Isang bulong na tila galing sa impyerno. Ngayon, Celeste, sino ang mas mahalaga? Ang katotohanan ni Nike o ang buhay ng kapatid mo? Kung gusto mong mabuhay si Junjun, umalis ka rito ngayon din. Maglaho ka at sabihin mo kay Nike na ang lahat ng nakita niya rito ay gawa-gawa mo lang. Sabihin mo sa kaniyang nilinlang mo siya para sa pera. Napatitig si Celeste kay Nike na kasalukuyang nakayuko at tila hindi na naririnig ang paligid dahil sa tindi ng sariling trauma. Gusto siyang yakapin ni Celeste. Gusto niyang sabihin ang totoo. Ngunit ang boses ng doktor sa telepono ay tila isang timer na nagbibilang ng huling sandali ng kaniyang kapatid. I'm sorry, Nike. I'm so sorry. Ang tanging nasabi ni Celeste bago siya tumayo at tumakbo palabas ng mansyon sa gitna ng kadiliman. Habang tumatakbo siya sa kalsada, ang bawat patak ng ulan na nagsimulang mahulog ay tila mga luha ng langit para sa kaniyang sakripisyo. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, ang video ng kanilang scandal sa piano room
ay nagsimula na ring kumalat sa social media at ang pangalan niya ay muling kinaladkad sa putikan ng buong bansa bilang isang taksil na katulong. Nakarating siya sa ospital, pagod, basa at wasak ang puso. Ngunit pagpasok niya sa ICU, ang kanyang nakita ay hindi ang kanyang kapatid, kundi ang mga bodyguard ni Doña Aurora na nakatayo sa labas ng pintuan. Nandito na ang pera, Celeste, pero ang bayad ay ang tuluyan mong pagkawala. Wika ng isa sa mga lalaki habang iniabot ang isang itim na bag. Sa gitna ng puting pasilyo ng ospital, naramdaman ni Celeste ang pinakamatinding lamig. Naligtas niya ang buhay ng kanyang kapatid. Ngunit sa prosesong yon, tuluyan na niyang pinatay ang tanging lalaking nagparamdam sa kanya na siya ay isang tao at hindi lang isang anino sa dilim. Pera lang ang habol ko sa kanya. Lahat ng ipinakita ko, lahat ng pag-aalaga ko, bahagi lang iyon ng plano ko para makuha ang tiwala ni Nike at ng pamilya niyo. Ang mga salitang iyon, napilit na binigkas ni Celeste sa harap ng isang recorder bago siya umalis ng mansyon, ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang nakaupo siya sa isang malamig na silya sa hallway ng ospital. Hawak niya ang itim na bag na puno ng pera, ang perang pambayad sa buhay ng kanyang kapatid. Ngunit ang kapalit ay ang kamatayan ng kanyang sariling dangal. Ang bawat sentimo sa loob ng bag na yon ay tila may amoy ng pagkakanulo. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng marangyang penthouse ni Nike, ang katahimikan ay tila isang lason na dahan-dahang sumasakal sa binata. Nakatitig si Nike sa malaking screen ng telebisyon kung saan ang kaniyang mukha at ang mukha ni Celeste ay laman ng bawat balita. Ang video sa piano room ay ginamit ng media upang ipakita siya bilang isang biktima ng isang oportunistang fan, isang malaking kasinungalingan. Bulong ni Nike. Kinuha niya ang bote ng alak sa lamesa at marahas itong inihagis sa pader. Ang tunog ng pagkabasag ng bote ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasabay ng pagtalsik ng likido na tila mga dugong bumahid sa kaniyang mga alaala. Hindi siya naniniwala sa narinig niyang recording, ngunit ang pag-alis ni Celeste nang walang paalam ay isang sugat na hindi niya maipaliwanag. Bumalik ang kanyang gunita sa huling gabi nila sa garden. Ang init ng kamay ni Celeste, ang pangako ng katotohanan. Paano yon naging isang laro lamang? Sa ospital, dahan-dahang nagmulat ng mata si Junjun. Ang bata ay maputlang maputla. Ngunit ang kanyang ngiti nang makita ang kapatid ay sapat na upang madurog muli ang puso ni Celeste. Ate, bakit ka umiiyak? Okay na ako, di ba? Sabi ng nurse, may nagbayad na raw ng bill natin. Mahinang sabi ng bata habang pilit na inaabot ang kamay ni Celeste. Oh, Junjun, okay na tayo. Wala ka nang dapat alalahanin. Tugon ni Celeste habang pilit na pinipigilan ang kaniyang paghikbi. Hinaplos niya ang buhok ng kapatid, ngunit ang kaniyang isip ay lumilipad patungo sa lalaking iniwan niya sa gitna ng unos. Ang bawat pisikal na paggaling ni Junjun ay katumbas ng bawat emosyonal na pagkadurog ni Nike. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Doña Aurora. Suot nito ang kaniyang mamahaling sunglasses. Tila ba ang ospital ay isa lamang runway para sa kaniyang kapangyarihan. Pinirmahan niya ang ilang papeles bago lumingon kay Celeste nang may mapait na ngiti. Huwag mong isipin na tapos na tayo, Celeste. Ang pera na yan ay panimula pa lamang. Upang masigurong hindi ka nababalik sa buhay ni Nike, kailangan mong pirmahan ang isang confession paper na ninakaw mo ang gintong locket ng kaniyang ama. Wika ng matanda. Pati po iyon. Ibinigay ko na sa inyo ang lahat. Sinira ko na ang sarili ko sa harap niya. Sigaw ni Celeste. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Kailangan ko ng kasiguruhan, Celeste. Kung hindi mo pipirmahan ito, ipapatitigil ko ang susunod na operasyon ng kapatid mo. Simple lang ang pagpipilian mo, ang iyong kalayaan o ang hininga ni Junjun. Sa gitna ng pakikipagtuos na yon, isang hindi inaasahang panauhin ang dumating sa ospital.
Si Mang Isko, ang hardinero, ay mabilis na pumasok sa kwarto, hingal na hingal, at may dalang isang lumang envelope. Nang makita niya si Doña Aurora, tumigas ang kanyang mukha. Bitawan mo ang bata, Aurora. Tama na ang 10 taon ng pananahimik ko, wika ni Mang Isko. Ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang utusan, kundi boses ng isang taong may hawak na katotohanang kayang magpabagsak sa isang imperyo. Tumingin si Celeste kay Mang Isko, pagkatapos ay kay Doña Aurora na biglang namutla. Sa loob ng envelope na hawak ng matanda, may nakasilip na isang dokumento na may selyo ng korte, isang liham na isinulat ni Mateo bago ito ikinulong sa garden house. Samantala, sa labas ng ospital, isang itim na sasakyan ang huminto. Bumaba si Nike. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi siya naparito para maningil, kundi para hanapin ang sagot na hindi niya mahanap sa loob ng kanyang mansyon. Ngunit bago pa siya makapasok sa elevator, hinarang siya ng mga pulis. Sir Nike, may warrant of arrest po kami para sa isang Celeste Santos. Inireklamo siya ng inyong ina ng pagnanakaw ng ari-arian. Nanigas si Nike sa kaniyang kinatatayuan. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsisimulang magtagpi-tagpi, ngunit sa paraang hindi niya inaasahan. Tatakbo ba siya para iligtas ang babaeng nandaya sa kanya? O hahayaan niya itong mabulok sa likod ng rehas para sa isang kasalanang alam niyang may mas malalim na pinagmulan? Hindi lahat ng utang ay nababayaran ng pera, Aurora. Minsan, ang kapalit ay ang huling piraso ng iyong kaluluwa. Ang boses ni Mang Isko ay hindi nayayanig, tila isang haligi ng katotohanan sa gitna ng silid na puno ng kasinungalingan. Inilapag niya ang lumang envelope sa ibabaw ng kama ni Junjun, malapit sa nanginginig na kamay ni Celeste. Sa loob nito ay ang mga sulat ni Mateo, mga liham na hindi kailanman nakarating sa kanyang anak dahil hinarang ng sarili niyang asawa. Anong kalokohan ito, Isko? Isang hamak na hardinero ka lang. Wala kang alam sa pinagdaanan ko para protektahan ang pamilyang ito. Ang bulyaw ni Doña Aurora. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas bumaba, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mamahaling bag. Sa likod ng kanyang makeup, ang kanyang balat ay unti-unting namumutla sa takot na mabunyag ang kanyang pinakaingatang lihim. Napatitig si Celeste sa dokumento. Doon, sa sulat kamay ni Mateo, ay nakasaad ang katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Hindi kailanman naging baliw si Mateo. Siya ay dahan-dahang nilalason ni Doña Aurora gamit ang mga gamot na nagpapahina sa kanyang kaisipan upang makuha ng matanda ang buong kontrol sa kumpanya at sa buhay ni Nike. Ginawa mo siyang bilanggo sa sarili niyang bahay. Bulong ni Celeste, ang kanyang boses ay puno ng pagkasuklam. Sinira mo ang buhay ng sarili mong asawa at ngayon, ang anak mo naman ang sisirain mo. Manahimik ka. Isang mabilis na pag-amba ng kamay ang ginawa ni Doña Aurora, ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad sa pisngi ni Celeste, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang bumasag sa tensyon. Nakatayo sa pintuan si Nike. Ang kaniyang paghinga ay malalim at mabilis. Ang kaniyang buhok ay magulo mula sa pagtakbo. Sa likuran niya ay ang 2 pulis na kanina ay humaharang sa kanya. Tumingin si Nike kay Celeste pagkatapos ay sa envelope na hawak ni Mang Isko at huli sa kanyang ina na tila naging isang estatwa sa gulat. Nike, anak, huwag kang makikinig sa kanila. They are trying to frame me. Ang babaeng yan ay magnanakaw. Ang desperadong sigaw ni Doña Aurora habang lumalapit sa kaniyang anak. Ngunit hindi kumilos si Nike. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa warrant of arrest na hawak ng pulis at pagkatapos ay lumipat ang kaniyang tingin sa mga kamay ni Celeste na may benda pa rin. Ang mga sugat na siya mismo ang naggamot sa ilalim ng buwan. Ang kaniyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Sa bawat segundo ng katahimikan, ang mga bulong ng kaniyang puso
ay nagiging isang malakas na sigaw. Niloloko ka ng nanay mo. Mom, is it true? Mahinang tanong ni Nike. Ang kanyang boses ay basag, tila isang kristal na dahan-dahang nagkakaroon ng lamat. Nandito ba si Papa? Totoo bang ikinulong mo siya? No. Nike, listen to me. Stop lying! Ang sigaw ni Nike ay umalingaw-ngaw sa buong hallway ng ospital, sapat na upang mapalingon ang mga nurse at pasyente sa labas. Kinuha niya ang envelope mula kay Mang Isko at mabilis na binasa ang mga unang pahina. Sa bawat salitang kaniyang nababasa, ang kaniyang balikat ay tila bumibigay sa bigat ng katotohanan. Lumapit si Nike kay Celeste. Ang distansya sa pagitan nila, na dati ay puno ng pait at hinala, ay biglang naglaho. Hinawakan niya ang balikat ng dalaga. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pagsisisi at paghingi ng tawad. I'm so sorry, Celeste. I'm so sorry. Bulong ni Nike habang dahan-dahang inilalapit ang kaniyang noo sa noo ni Celeste. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tumigil para sa kanila. Wala ang media, wala ang career, wala ang pera. Tanging ang dalawang kaluluwang parehong sugatan ang nananatili. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay panandalian lamang. Ang isa sa mga pulis ay humakbang pasulong at inilabas ang posas. Sir Nike, kailangan po naming isama si Miss Celeste. May formal na reklamo po ng pagnanakaw na nakasampa laban sa kanya. Kailangan niyang sumama sa istasyon para sa investigasyon. Nanigas si Celeste. Tumingin siya kay Junjun na kasalukuyang natutulog, walang kamalay-malay, sa bagyong nagaganap sa kaniyang paligid. Kung sasama siya sa pulis, sino ang mag-aalaga sa kaniyang kapatid? Kung makukulong siya, paano na ang kinabukasan nila? Tumingin si Doña Aurora nang may tagumpay sa kaniyang mga mata. Go ahead, officers. Dalhin niyo na ang magnanakaw na yan. Hahawakan na sana ng pulis ang braso ni Celeste nang biglang humarang si Nike. Itinulak niya ng bahagya ang pulis at hinarap ang kaniyang ina nang may determinasyong hindi pa nito nakikita sa kaniyang buong buhay. If you take her, you take me too. Wika ni Nike. Ang kaniyang boses ay malamig at matalim. Dahil kung pagnanakaw ang tawag sa pagkuha ng locket ng tatay ko, ako ang nag-utos sa kaniya na gawin iyon. I am her accomplice, Mom. Ngayon, ituloy mo ang kaso. Ipakulong mo kaming dalawa sa harap ng buong Pilipinas. Napatitig si Celeste kay Nike. Ang lalaking dati ay itinatanggi siya sa harap ng mundo, ay ngayon ay handang sirain ang sariling buhay para lang hindi siya mawalay sa kanya. Ngunit sa labas ng kwarto, ang tunog ng mga click ng kamera ay muling narinig. Ang media ay nakarating na sa ospital at ang bawat salitang binigkas ni Nike ay narinig ng buong bansa sa pamamagitan ng isang live stream ng isang nakatagong cellphone sa hallway. Ang malamig na bakal ng posas ay tumama sa balat ni Nike, isang matunog na paalaala na ang kaniyang mundo na dati ay puno ng palakpak at ningning ay tuluyan na ngang nagbago. Hindi kumibo ang binata. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kaniyang mga mata ay hindi kumukurap habang nakatitig sa kaniyang ina. Sa bawat segundo ng katahimikan, nararamdaman ni Celeste ang bigat ng sakripisyong ginagawa ni Nike para sa kanya. Isang sakripisyong hindi niya hiningi, ngunit buong pusong ibinibigay ng lalaki. Nike, itigil mo ang kahibangan na ito. Ang histerikong sigaw ni Doña Aurora. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa galit at takot. Lumingon siya sa mga pulis. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa at nag-uutos ng sabay. Huwag niyo siyang pusasan. Hindi niyo ba alam kung sino ang hinahawakan niyo? He is Nike. Ang kumpanya ko ang bumubuhay sa kalahati ng industriyang ito. Ang batas po ay walang kinikilingan, ma'am. Tugon ng nakatatandang pulis, bagaman bakas sa kaniyang mukha ang pag-aalinlangan. Kung inaamin ni Sir Nike na kasabwat siya, kailangan po namin silang dalhin sa presinto. Dahan-dahang humarap si Nike kay Celeste. Sa gitna ng kaguluhan, sa harap ng mga pulis at ng kaniyang galit na ina, tila naging isang tahimik na isla
ang kinaroroonan nilang dalawa. Inabot ni Nike ang kamay ni Celeste, ang kamay na may benda, ang kamay na pagod na sa pagkayod, at marahan itong hinawakan sa kabila ng kanyang mga posas. "Do you trust me?" Bulong ni Nike. Ang kanyang boses ay parang isang himig ng musika na tanging si Celeste lang ang nakakarinig. Tumango si Celeste. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak, hindi dahil sa takot na makulong, kundi dahil sa labis na pagmamahal na kaniyang nararamdaman. "Kahit saan, Sir Nike, kahit sa dulo ng mundo, sasama ako sa inyo." "Huwag mo na akong tawaging Sir," wika ni Nike na may kasamang tipid ng ngiti. "Mula ngayon ako na lang ang Nike na nakita mo sa piano room, ang Nike na walang maskara." Sa labas ng ospital, ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas, tila nakikiramay sa bigat ng damdamin sa loob ng silid. Habang inilalabas sila ng mga pulis, sinalubong sila ng nakasisilaw na liwanag ng mga flash ng kamera. Ang media, na kanina pa nag-aabang sa hallway, ay tila mga gutom na hayop na sumusugod para sa isang balita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagtago si Nike. Hindi niya tinakpan ang kaniyang mukha. Sa halip, mas lalo niyang hinigpitan ng hawak sa kamay ni Celeste, itinaas ang kanilang mga kamay na magkadikit. Ipinapakita sa buong mundo ang kanilang ugnayan. Nang makarating sila sa loob ng sasakyan ng pulis, sa gitna ng ingay ng sirena at patak ng ulan sa bubong, nagkaroon sila ng isang sandali ng kapayapaan. Ang lamig ng aircon ng sasakyan ay humahalo sa init ng kanilang mga katawan na magkadikit. "Patawarin mo ako, Celeste," bulong ni Nike habang nakasandal ang kanyang ulo sa bintana. "Patawad dahil naging bahagi ako ng sakit na ibinigay sa iyo ng pamilya ko. Patawad dahil huli na nung nalaman ko na ikaw lang pala ang kailangan ko." Umiling si Celeste at dahan-dahang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Nike. Ang amoy ng binata, amoy ng ulan, mamahaling pabango, at katiting na alak ay tila naging gamot sa kaniyang pagod. "Wala kayong dapat ihingi ng tawad. Ang mahalin kayo. Iyon ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko, kahit ganito pa ang kahantungan natin." Dahan-dahang humarap si Nike kay Celeste. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga labi ay iunti-unting naglaho, tila hinihila ng tadhana na matagal nang naghihintay. At sa gitna ng sasakyan ng pulis, sa ilalim ng malakas na ulan na humahampas sa salamin, nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pait ng nakaraan at tamis ng pag-asa. Isang halik na hindi para sa kamera, hindi para sa fans, kundi para sa kanilang dalawang kaluluwang, sa wakas, ay nahanap na ang kanilang tahanan. Ito ang kanilang kilig sa gitna ng trahedya. Isang pag-ibig na bawal, isang pag-ibig na nakakulong, ngunit isang pag-ibig na sa wakas ay malaya na sa mga kasinungalingan. Ngunit habang ninanamnam nila ang sandaling iyon, ang cellphone ng pulis sa harap ay tumunog. Isang balita ang pumasok na nagpatahimik sa lahat. Ang video ng kanilang pag-alis sa ospital ay hindi lang naging viral. Ito ay naging mitya ng isang malaking protesta sa labas ng mansyon ni Doña Aurora. At ang mas malala, isang bangkay ang natagpuan sa loob ng garden house matapos ang kaguluhan. Isang bangkay na may hawak na isang piraso ng tela, isang panyo na may bordadong pangalan ni Celeste. Isang mamamatay tao ang dinala ko sa loob ng bahay na ito. Isang babaeng walang utang na loob na kinitilang buhay ng taong nagpapakain sa kanya. Ang boses ni Doña Aurora sa radyo ng pulis ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Celeste. Nanigas ang dalaga sa kanyang upuan sa loob ng sasakyan, habang ang init ng halik ni Nike sa kanyang mga labi ay hindi pa tuluyang naglalaho. Ang panyo, ang panyong bordado ng kanyang pangalan na ibinigay sa kanya ng kanyang ina bago ito pumanaw, ay naging isang matalim na sandata na ngayon ay nakaturo sa kanyang leeg. "Hindi totoo iyan. Hindi ko magagawa iyon," ang nanginginig na bulong ni Celeste. Ang kanyang mga mata ay lalong lumaki sa takot
habang nakatitig sa screen ng cellphone ng pulis. Ang balita ay mabilis na kumakalat. Isang tauhan ni Doña Aurora, ang lalaking madalas na nagbabantay sa garden house, ay natagpuang wala ng buhay. At ang tanging ebidensya sa tabi ng bangkay ay ang panyo ni Celeste. Hinawakan ni Nike ang nanginginig na kamay ni Celeste. Pilit na ibinibigay ang lahat ng lakas na meron siya. Hindi ako naniniwala, Celeste. Alam ko ang laro ni Mommy. Gagawa at gagawa siya ng paraan para mabulok ka sa kulungan para lang manatili ang kaniyang mga lihim. Pero Sir Nike, ang panyo ko, nasa garden house iyon dahil naiwan ko noong gabing nakita natin si Mateo. Paliwanag ni Celeste, ang kaniyang boses ay punong-puno ng desperasyon. Sinadya niyang ilagay iyon sa tabi ng bangkay. Sinadya niya. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng istasyon ng pulis, sinalubong sila ng galit na hiyaw ng mga tao. Ang mga fans ni Nike, na dati ay nag-aalay ng mga bulaklak, ay ngayon ay may hawak na mga placard na may nakasulat na katarungan para kay Nike at ipakulong ang mamamatay taong katulong. Ang bawat sigaw ay tila isang batong bumabato sa dignidad ni Celeste. Maingat na inalalaya ni Nike si Celeste palabas ng sasakyan. Sa kabila ng kaniyang sariling mga posas, ginamit niya ang kaniyang katawan upang maging kalasag ng dalaga laban sa mga taong gustong manakit sa kaniya. Isang itlog ang ibinato mula sa karamihan at tumama sa balikat ni Nike. Ngunit hindi siya kumibo. Ang kaniyang paningin ay nakatutok lang sa pintuan ng istasyon. Ang kaniyang tanging layunin ay protektahan ang babaeng kaniyang minamahal. Sa loob ng madilim at malamig na interrogation room, pinaghiwalay sila. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal kay Celeste. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng sarili niyang mabilis na paghinga at ang pagpatak ng tubig mula sa isang gripo sa labas. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Aurora. Wala na ang kanyang mga bodyguard. Siya lang at ang kanyang nakalalasong presensya. Umupo siya sa harap ni Celeste. Ang kanyang mga mata ay malamig pa sa yelo. Ang tanga mo, Celeste, panimula ng matanda. Inakala mo ba na hahayaan kitang sirain ang buhay ni Nike ng ganoon na lamang? Ngayon, hindi lang pagnanakaw ang kaso mo. You are a murderer in the eyes of the law. At sa tingin mo ba, pipiliin ka pa rin ni Nike kapag nalaman niyang ikaw ang dahilan kung bakit tuluyan nang nawala ang kanyang ama? Ano yung ibig niyo pong sabihin? Tanong ni Celeste. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nilipat ko na si Mateo, Celeste, at ang bangkay na natagpuan, iyon ang lalaking tumulong sa iyo na makita siya. Pinatay ko ang saksi at ikaw ang sisisihin ng lahat. Ang bulong ni Doña Aurora na may kasamang nakatatakot na tawa. Pipirma ka sa confession na ito o papatayin ko rin si Junjun sa loob mismo ng ospital. Isang tawag ko lang at matatapos ang lahat. Napatitig si Celeste sa kanyang mga kamay. Ang bawat daliri niya ay tila naging yelo. Ang kanyang isip ay naglalakbay sa pagitan ng pag-ibig niya kay Nike at ng buhay ng kanyang kapatid. Sa kabilang silid, naririnig niya ang malakas na pagtatalo ni Nike at ng kanyang abogado. Ang boses ni Nike ay puno ng poot. Pilit na ipinagtatanggol ang kanyang dangal. Ngunit paano niya ipagtatanggol ang isang babaeng nakatadhana ng maging alay sa altar ng kasinungalingan? Isang stroke lang ng ballpen, Celeste, isang pirma mo lang at bukas na bukas din ay makakalabas na ng ospital si Junjun para iuwi mo sa probinsya ninyo. Pero kung magmamatigas ka, huwag kang iiyak kapag puting tela na ang nakatakip sa kanya sa susunod na makita mo siya. Ang boses ni Doña Aurora ay parang malamig na hangin galing sa sementeryo. Inilapag niya ang ballpen sa ibabaw ng mesa. Ang tunog nito sa ibabaw ng metal ay tila isang malakas na putok ng baril sa pandinig ni Celeste. Nakatitig ang dalaga sa puting papel. Ang confession na magpapakulong sa kanya habang buhay para sa krimeng hindi niya ginawa. Ang anino ng ballpen
Sa ilalim ng malamig na ilaw ng interrogation room ay tila isang bitayan na naghihintay sa kanyang leeg. Sa labas ng pinto, nararamdaman ni Nike ang bigat ng bawat segundong dumadaan. Hinarang siya ng kaniyang sariling abogado, ngunit ang puot sa kaniyang dibdib ay mas malakas pa sa anumang batas. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto, iniluwa nito ang kanyang ina na may suot na mapaglarong ngiti. Tila ba kakatapos lang nito sa isang matagumpay na negosasyon. "Mom, what did you do to her?" Ang bulyaw ni Nike, ang kaniyang boses ay puno ng panginginig. "I know you're behind this murder charge. Hindi kayang pumatay ni Celeste." Dahan-dahang lumapit si Doña Aurora sa kaniyang anak. Inayos niya ang kwelyo ng polo ni Nike, isang galaw na puno ng huwad na pag-aalaga. "I am doing this for you, Nike, upang hindi ka tuluyang mahila ng basurang yan, pababa sa putikan. Ngayon, bibigyan kita ng pagpipilian. Isa itong deal na hindi mo matatanggihan." "Deal? Ma'am, pati ba ang hustisya ay gagawin mong negosyo? Makinig ka ng mabuti." Ang bulong ni Doña Aurora, ang kanyang mga mata, ay tila mga apoy na dahan-dahang tumutupok sa katinoan ni Nike. Tatalikuran mo si Celeste sa harap ng media. Sasabihin mong ginamit ka lang niya at ikaw mismo ang magsasabing naniniwala kang siya ang pumatay sa tauhan ko. Kapag ginawa mo yan, titiyakin kong makakalabas siya ng bansa at mabubuhay ang kapatid niya sa isang mamahaling ospital sa ibang bansa. Pero kung pipiliin mo siya, papatayin ko siya sa loob ng kulungan at titiyakin kong pati si Mateo ay hinding-hindi mo na muling makikita. Napaurong si Nike, tila may mabigat na kamay na dumadaganan sa kanyang dibdib. Sa kabilang silid, nasulyapan niya si Celeste sa salamin, payat, nangihina, may bakas ng hirap sa mga kamay, at tahimik na nakayuko na para bang pasan niya ang buong bigat ng kanyang kapalaran. Sa bawat mahina niyang paghinga, naramdaman ni Nike na may panawagang hindi niya kayang baliwalain. Pumasok si Nike sa loob ng interrogation room. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila bawat tibok ng puso ni Celeste. Pag-angat ng tingin ng dalaga, nakita niya ang lalaking mahal niya. Ang kanyang bituin na ngayon ay tila nawawalan na rin ng ningning dahil sa dusa. "Celeste!" Bulong ni Nike. Lumuhod siya sa harap ng dalaga, binaliwala ang mga pulis na nakamasid sa kanila. Hinawakan niya ang mga kamay ni Celeste, binaliwala ang dumi at ang mga benda. "Patawarin mo ako, dahil sa akin, naging ganito ang buhay mo." "Huwag niyo pong isipin yun, Nike." Ang sagot ni Celeste. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng katatagan. "Gawin niyo po ang dapat. Iligtas niyo ang career niyo. Iligtas niyo ang pamilya niyo. Isang katulong lang po ako. Madaling palitan, madaling kalimutan. Hindi ka lang isang katulong, Celeste. Ikaw ang kaisa-isang katotohanang natitira sa buhay ko." Wika ni Nike. Sa isang sandali ng kabayanihan, hinarap ni Nike ang kamera sa loob ng silid. Alam niyang live ang feed na yon sa opisina ng kaniyang ina. Itinaas ni Nike ang kamay ni Celeste at hinalikan ang bawat sugat sa kaniyang mga daliri. Ito ang kaniyang golden moment. Isang sandali ng pagsamba sa gitna ng kahihiyan. Hindi siya pumili ng career. Hindi siya pumili ng image. Pinili niya ang babaeng nasa harap niya. Kahit pa ang kapalit nito ay ang kaniyang sariling pagbagsak. "Mom, if you want to destroy her, you have to destroy me first." Sigaw ni Nike sa harap ng kamera. Ngunit bago pa man makasagot si Doña Aurora, mula sa kabilang silid, isang malakas na sigaw ng pagkakagulo ang narinig mula sa labas ng istasyon. Ang mga tao ay nagsimulang magsisigaw, ngunit hindi para manakit. Isang matandang lalaki, suot ang maruming damit at may dalang isang lumang cassette tape, ang pumasok sa istasyon ng pulis. Si Mateo. Sa wakas, ang lihim na matagal nang ibinaon sa ilalim ng mansyon ay nakatayo na sa harap ng batas. Ang kaniyang mga mata ay nakatitay kay Doña Aurora, nakasalukuyang tumatakbo pababa ang hagdan para pigilan siya. "Aurora,
Tapos na ang palabas mo. Ang boses ni Mateo ay tila isang tinig mula sa kabilang buhay. Ang katotohanan ay hindi parang damit na pwedeng hubarin at palitan kapag hindi na maganda sa paningin. Ito ay parang isang sugat na kahit takpan ng pinakamahal na tela ay patuloy na nagnanaknak sa ilalim. Pakinggan niyo ang boses ng babaeng kinikilala ninyong reyna ng industriya. Pakinggan niyo ang bawat salitang pumatay sa aking pagkatao sa loob ng 10 taon. Ang boses ni Mateo ay tila galing sa isang kuwebang puno ng lumbay. Nanginginig ang kaniyang tuyot na daliri habang dahan-dahang pinipindot ang baton ng lumang cassette player. Isang mahinang ugong ng umiikot na bala ng tape, ang tanging maririnig sa loob ng istasyon ng pulis na tila ba pati ang hangin ay tumigil sa pag-ikot upang makinig. Ibigay mo sa akin ang pirma mo, Mateo. Kapag hindi mo ibinigay ang kontrol ng kumpanya, hinding-hindi mo na makikita ang anak mo. Papatayin ko ang kaniyang pangarap bago pa man ito magsimula. Ang boses sa tape ay walang duda. Kay Doña Aurora iyon. Mas matalas, mas bata. Ngunit taglay ang parehong lamig na nararamdaman ni Celeste sa tuwing kinakausap siya nito. Ang bawat salita sa recording ay tila mga latigo na humahagupit sa likuran ni Nike. Nanigas ang binata sa kaniyang kinatatayuan, ang kaniyang mga posas ay kumakalansing sa bawat kaniyang panginginig. "Stop it! Itigil niyo yan! Huwag ang ebidensyang yan!" Ang hiyaw ni Doña Aurora. Sinubukan niyang lundagin ang lamesa upang agawin ang cassette player, ngunit mabilis siyang nahawakan ng 2 pulis. Ang kaniyang marangyang buhok ay nagulo. Ang kaniyang mamahaling perlas sa leeg ay naputol at nagkalat sa sahig, tila mga butil ng luha na nawalan na ng halaga. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, nanatiling nakaupo si Celeste sa kaniyang silya. Para sa kanya, ang bawat revelasyon ay tila isang malabong panaginip. Ang kaniyang isip ay nasa ospital pa rin, kay Junjun na kailangang iligtas. Kahit na nabubunyag ang kasamaan ni Doña Aurora, hindi nito mabubura ang katotohanang nakakulong pa rin siya sa kasong pagnanakaw at murder. "Officers, dalhin niyo na si Miss Santos sa detention cell," utos ng hepe ng pulisya. "Kahit may bagong ebidensya laban kay Doña Aurora, kailangan pa rin nating dumaan sa proseso para sa mga akusasyon laban kay Celeste." "No, you can't do this!" sigaw ni Nike. Sinubukan niyang lumapit kay Celeste, ngunit hinila siya ng kaniyang abogado. "Mateo is here. He can testify. Ibinagsak ni Mommy ang lahat ng ito sa kanya." "Hayaan mo na, Nike," mahinang sabi ni Celeste. Ang kaniyang boses ay tila isang kandilang malapit ng mapundi. Tumingin siya sa lalaking mahal niya, ang kaniyang mga mata ay puno ng pasasalamat. "At least, malaya na ang papa mo. Malaya ka na sa mga kasinungalingan niya. Sapat na sa akin iyon." Dahan-dahang inalalaya ng mga pulis si Celeste patungo sa loob ng selda. Ang tunog ng bakal na pintuan na isinasara ay tila isang pinal na hatol. Ang piitang ginto, ang mansyon ni Doña Aurora, ay napalitan na ng isang tunay na rehas, ngunit sa unang pagkakataon, pakiramdam ni Celeste ay mas malaya siya rito kaysa noong nasa ilalim siya ng bubong ng mga Nike. Sa loob ng selda, ang tanging liwanag ay galing sa isang maliit na bintanang may rehas. Naupo si Celeste sa gilid ng malamig na semento. Niyakap ang kaniyang mga tuhod. Ang amoy ng kalawang at luma ay bumabalot sa kanya, ngunit sa kaniyang bulsa, naramdaman niya ang isang bagay. Ang panyo ni Nike, ang panyong ginamit nito para punasan ang kaniyang mga sugat kanina. Inilapit ni Celeste ang panyo sa kaniyang ilong. Nilalanghap ang natitirang bango ng lalaking nagbigay sa kanya ng rason para lumaban. Sa kabila ng rehas, narinig niya ang boses ni Nike na nakikipag-usap sa mga pulis, nangangakong hindi aalis hanggat hindi siya nakakalabas. "Hihintayin kita, Celeste. I will sell everything. I will give up my name just to get you out of there." Ang sigaw ni Nike mula sa labas. Isang mapait na luha ang pumatak sa pisngi ni Celeste. Naalala niya ang sinabi ni Mang Isko
na ang mga bituin ay kailangang dumaan sa pinakamadilim na bahagi ng langit. Ngunit sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay siya ang langit na kailangang mawalan ng bituin upang magkaroon ng umaga. Habang ang gabi ay lumalalim, isang anino ang lumapit sa kanyang selda. Hindi ito si Nike at hindi rin ito ang pulis. Isang babaeng naka-uniforme ng nurse ang tumayo sa harap ng rehas. May hawak na isang tray ng pagkain at isang maliit na papel. Pinabibigay ito ng mommy ni Nike. Bulong ng babae. Nang buksan ni Celeste ang papel, parang nanlamig ang buong katawan niya. Nakasaad doon ang mga salitang tila kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa natitira niyang lakas. Hanggat nasa loob ang doktor, hawak ko pa rin ang kapalaran ni Junjun. Isang utos ko lang at mawawala sa kanya ang pag-asang mabuhay. Sumuko ka sa laban mo, Celeste. Piliin mo, hustisya para sa sarili mo o buhay ng kapatid mo. Napahawak si Celeste sa malamig na rehas. Akala niya na ibigay na niya ang lahat. Ngunit sa sandaling iyon, naunawaan niyang ang huling pagsubok pala ay hindi lamang ang kanyang dangal, kundi ang lakas ng loob niyang manatiling lumalaban. Ang gabi ay tila isang dambuhalang hayop na dahan-dahang lumalamon sa natitirang pag-asa ni Celeste. Sa loob ng makipot na selda, ang bawat patak ng tubig mula sa tumatagas na tubo sa itaas ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kaniyang buhay. Hawak ni Celeste ang kapirasong papel na iniwan ng nurse, isang liham na tila may bakas ng apoy ng impyerno. Ang bawat letra ay sumasakal sa kaniyang hininga. Buhay kapalit ng buhay. Ang pabulong na basa ni Celeste, ang kaniyang boses ay nanginginig sa takot. Tumingin siya sa kaniyang mga kamay. Ang mga sugat na maingat na ginamot ni Nike kanina ay tila kumikirot muli, na tila ba ang kaniyang katawan ay tumatanggi sa balak niyang gawin. Inisip niya ang kaniyang kapatid, ang musmos na mukha ni Junjun na walang ibang inaasahan kundi siya. Dahan-dahang kinuha ni Celeste ang mahabang tela ng kaniyang uniforme. Ang kaniyang mga luha ay walang tigil sa pagdaloy, binabasa ang malamig na semento. Isang huling panalangin ang kaniyang binigkas, humihingi ng tawad sa lalaking nagbigay sa kanya ng rason para mangarap. Ngunit sa labas ng selda, ang katahimikan ng istasyon ay binuwag ng mararahas na hakbang. Si Nike ay hindi naging kampante. Sa kaniyang pag-aabang sa hallway, nakita niya ang nurse na nagmamadaling lumabas mula sa kinaroroonan ni Celeste. Ang parehong nurse na nakita niyang madalas na bumubulong sa kanyang ina sa ospital. Ang kanyang instinto bilang isang taong lumaki sa mundong puno ng panlilinlang ay agad na nagbabala. Bitawan mo ang susi, officer. Kailangan kong makita si Celeste ngayon din. Ang bulyaw ni Nike. Ang kaniyang boses ay puno ng awtoridad na hindi matanggihan. Kahit pa ang kaniyang mga kamay ay nasa loob pa rin ng posas. Sir, bawal po ang dalaw sa oras na ito. I don't care about your rules. I saw that nurse. Kung may mangyaring masama sa kanya sa loob ng seldang yan, sisiguraduhin kong babagsak ang istasyong ito kasama ng pangalan ko. Dahil sa takot sa impluwensya ni Nike, napilitan ang pulis na buksan ang pintuan ng selda. Pagpasok ni Nike, ang kaniyang puso ay tila huminto sa pagtibok nang makita si Celeste na nakatayo sa ilalim ng rehas ng bintana. Hawak ang telang nakapulupot na sa kanyang leeg. Celeste! No! Ang sigaw ni Nike. Sa kabila ng kaniyang mga posas, mabilis niyang niyakap ang dalaga. Hinila ito palayo sa bingit ng kamatayan. Ang kanilang mga katawan ay sabay na bumagsak sa malamig na sahig. Bakit mo gagawin ito? Bakit mo ako iiwan? Hysterical na humagulgol si Celeste sa dibdib ni Nike. Ang kapatid ko. Papatayin niya si Junjun, Nike. Wala na akong choice. She will kill him if I don't die tonight. Kinuha ni Nike ang gusot na papel mula sa kamay ni Celeste. Habang binabasa niya ang banta ng kaniyang ina, ang kaniyang mga mata ay unti-unting nag-apoy. Hindi na ito ang Nike na sunod-sunuran.
Hindi na ito ang puppet na kinokontrol ng isang malupit na reyna. Ito ang pag-alsa ng isang anak na ang tanging natitirang kabanalan ay ang babaeng nasa kaniyang bisig. Tumayo si Nike at lumapit sa rehas. Humarap siya sa kaniyang abogado at sa mga reporter na kasalukuyang nasa labas ng istasyon. Kinuha niya ang kaniyang cellphone, ang kaniyang huling sandata. "I am going live," bulong ni Nike. Sa harap ng milyon-milyong fans na nakatutok, ipinakita ni Nike ang sulat ng kaniyang ina. Ipinakita niya ang kalagayan ni Celeste sa loob ng selda. "Listen to me, everyone. Ang babaeng nakikita niyo sa likod ko ay hindi magnanakaw at hindi mamamatay tao. Siya ang biktima ng pinakamasamang krimen na ginawa ng sarili kong ina." Ang kaniyang boses ay umaling-awngaw sa buong digital na mundo. "Mom, if you are watching this, tapos na ang laro mo. I am giving up my career, my fame, and everything I own." Mula sa sandaling ito, hindi na ako si Nike ang idolo. Ako na lang si Nike na lalaban para sa hustisya ni Celeste at ng aking ama. Ang buong bansa ay tila nayanig. Sa labas ng ospital, kung nasaan si Junjun, ang mga fans na dati ay nagagalit kay Celeste ay nagsimulang mag-alay ng mga kandila para sa kaligtasan ng bata. Ang mga tauhan ni Doña Aurora ay hindi na makagalaw dahil sa dami ng mga taong bumakod sa ospital upang magsilbing proteksyon ni Junjun. Binalikan ni Nike si Celeste sa loob ng selda. Hinawakan niya ang kanyang mukha. Pinahid ang mga luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. "Huwag kang matakot, Celeste. Tayo naman ang lalaban ngayon," wika ni Nike. Sa unang pagkakataon, ang kaniyang nanangiti ay hindi para sa billboard, kundi isang pangako ng kalayaan. Ngunit sa gitna ng kanilang tagumpay, isang balita ang pumasok mula sa labas. Si Doña Aurora, sa kaniyang desperasyon na hindi mahuli, ay tumakas mula sa kustodya ng mga pulis habang nililipat ito. At ang kaniyang huling destinasyon, ang ospital kung nasaan si Junjun. Mamatay siya nang dahil sa iyo, Nike. Pinili mo ang isang basura kaysa sa sarili mong ina. Kaya ngayon, panoorin mo kung paano ko kukunin ang kaisa-isang bagay na nagpapanatili sa kaniya sa tabi mo. Ang boses ni Doña Aurora ay hindi na boses ng isang marangyang ginang. Ito ay boses ng isang babaeng tuluyan nang nilamon ng kanyang sariling kadiliman. Sa loob ng malamig at payapang ICU, ang tanging tunog na maririnig ay ang ritmo ng heart monitor ni Junjun. Isang mahinang tunog na tila ba bawat tibok ay isang pagsusumamo para sa buhay. Nakatayo si Aurora sa tabi ng kama ng bata. Ang kaniyang kamay ay nanginginig habang hawak ang hiringgilyang puno ng lason. Ang dulo nito ay dahan-dahang papalapit sa suwero ng walang malay na si Junjun. "Wag! Mommy, please!" Ang sigaw ni Nike ay umalingawngaw sa pasilyo habang mabilis siyang tumatakbo. Kasunod si Celeste na halos hindi na makahinga sa tindi ng kaba. Ang mga security guard ay hindi na sila napigilan. Ang buong ospital ay nababalot na ng tensyon habang ang mga tao sa labas ay sumisigaw ng katarungan. Nang bumukas ang pinto ng ICU, ang tumambad sa kanila ay isang eksenang tila kinuha sa isang bangungot. Ang liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana ay tumatama sa mukha ni Aurora, na ngayon ay puno ng luha, ngunit may kasamang nakatatakot na ngiti. "Lumapit ka pa, Nike, at itutuloy ko ito," banta ni Aurora. "I built your life. I made you a god. At ngayon, sisirain mo ang lahat para sa isang katulong? Hindi ko hahayaang manalo ang babaeng ito." Napabagsak si Celeste sa sahig, nakalapat ang nanginginig niyang mga kamay sa malamig na semento habang halos maubos ang boses sa pagmamakaawa. "Doña Aurora, maawa na po kayo. Ako na lang ang pagbayarin ninyo. Huwag po ang kapatid ko. Walang kamalay-malay si Junjun at wala siyang kasalanan sa galit ninyo sa akin." Hinarap ni Nike ang kanyang ina. Sa unang pagkakataon, wala nang bakas ng pag-aatubili sa kanyang mga mata.
Marahan siyang humakbang palapit, matatag ang tindig, na para bang handa niyang saluhin ang anumang kapalit upang maprotektahan si Celeste at ang kapatid nito. Sige mami, ituloy mo. Hamon ni Nike, ang kaniyang boses ay kalmado ngunit puno ng pait. Iturok mo yan. Pero tandaan mo, sa sandaling itigil mo ang hininga ng batang yan, huling beses mo na rin akong makikita. I will die with him dahil ang Nike na ginawa mo, ang Nike na investment mo ay matagal nang patay. Ang natitira na lang dito ay ang Nike na kinamumuhian, ang bawat hibla ng pagkatao mo. Natigilan si Aurora. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang bumaba. Ang hiringgilya ay tila naging napakabigat. Ang mga salita ni Nike ay mas matalas pa sa anumang karayom, tumatagos sa kaisa-isang bahagi ng kaniyang puso na may katiting pang pagmamahal, ang pagmamahal na naging obsession. I loved you, Nike. Ginawa ko ang lahat para sa'yo, bulong ni Aurora. Ang kaniyang katawan ay nagsimulang manginig sa matinding pagsisisi at galit. Hindi iyon pag-ibig, Mami. Iyon ay pag-aari, tugon ni Nike. Sa sandaling iyon, pumasok si Mateo sa loob ng silid. Ang kaniyang presensya ay tila isang liwanag na nagpatahimik sa unos. Tiningnan niya si Aurora nang may lungkot at patawad. Aurora, bitawan mo na ang galit. Tapos na ang ating pagtatanghal. Nabitawan ni Aurora ang hiringgilya. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ang huling bagsak ng kurtina sa kaniyang madilim na palabas. Napahikbi ang matanda at napaupo sa sahig, tinatakpan ang kaniyang mukha habang ang mga pulis ay dahan-dahang lumalapit upang arestuhin siya. Mabilis na sumugod si Celeste sa kama ni Junjun. Niyakap ang kanyang kapatid habang humahagulgol ng pasasalamat. Lumapit si Nike at niyakap silang dalawa. Isang proteksyon laban sa lahat ng sakit na pinagdaanan nila. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, ang heart monitor ni Junjun ay biglang naglabas ng isang mahaba at nakatutulig na tunog. Ang tuwid na linya sa screen ay nagbadya ng isang katotohanang hindi nila kayang tanggapin. Junjun? Junjun, gising! Nike, tulong! Ang kapatid ko! Ang histerikong sigaw ni Celeste. Ang mga doktor ay mabilis na pumasok at itinulak sila palabas. Ang pinto ng ICU ay muling nagsara. Nag-iiwan kina Nike at Celeste. Sa gitna ng madilim na pasilyo, naghihintay kung ang kanilang huling tagumpay ay magiging isang huling paalam. Ang katahimikan sa pasilyo ng ospital ay tila isang dambuhalang kamay na sumasakal sa leeg ni Celeste. Ang bawat segundo ay tila isang taon, at ang bawat hininga ay parang paglunok ng bubog. Nakatitig siya sa pulang ilaw sa ibabaw ng pinto ng ICU. Ang ilaw na nagdidikta kung ang kaniyang mundo ay mananatiling may kulay o tuluyan ng mababalot ng itim. Ang mahabang tunog ng flatline na narinig niya kanina ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan, tila isang malupit na biro ng tadhana. Sa tabi niya, nakaupo si Nike sa malamig na silya, ang kanyang mga siko ay nakatukod sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom. Tila ba sinusubukan niyang hawakan ang natitirang piraso ng kanyang katinuan. Nang maramdaman ni Nike ang panginginig ni Celeste, dahan-dahan siyang lumapit at niyakap ang dalaga ng mahigpit. Walang salita. Tanging ang init ng kanilang mga katawan ang nagsisilbing pangako na hindi sila mag-iisa sa gitna ng unos. Bumukas ang pinto ng ICU at iniluwan nito ang doktor na may bakas ng matinding pagod sa mga mata. Dahan-dahang tumayo si Celeste. Ang kanyang puso ay tila nakabitin sa isang manipis na sinulid. Stable na siya. Ang dalawang salitang binigkas ng doktor na tila isang himala mula sa langit. Himala na bumalik ang tibok ng puso niya. Malakas ang bata, Celeste. Mukhang ayaw ka pa niyang iwan. Napaatras si Celeste at napasandal sa pader.
Ang kaniyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay dahil sa labis na pasasalamat. Napahikbi siya ng malakas, ngunit sa pagkakataong ito, ang kaniyang mga luha ay punong-puno ng pag-asa. Nilapitan siya ni Nike at binuhat ng bahagya. Idinidikit ang kaniyang pisngi sa basang mukha ng dalaga. "He's alive, Celeste. Junjun is alive!" Bulong ni Nike. Ang kanyang boses ay puno ng emosyong hindi maipaliwanag. Habang ang buhay ni Junjun ay dahan-dahang bumabalik, ang buhay naman na binuo ni Doña Aurora ay tuluyan ng gumuho. Sa labas ng ospital, ang mga pulis ay naghihintay na mailipat ang matanda sa isang maximum security detention cell. Wala na ang kaniyang marangyang gown, wala na ang kaniyang mga perlas, at wala na ang kaniyang kapangyarihan. Ang kaniyang mukha na dati ay puno ng pagmamataas, ay ngayon ay nakayuko sa kahihiyan, habang ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na naglalantad sa kanyang bawat kasalanan. Pumunta si Nike sa kinaroroonan ng kanyang ina bago ito tuluyang ilayo. Tumingin siya sa babaeng nagbigay sa kanya ng buhay, ngunit nagnakaw naman ng kanyang kaluluwa. Ang lahat ng kayamanan, ang lahat ng property, at ang lahat ng shares sa kumpanya ay ibebenta ko. Matigas na wika ni Nike. Ang bawat sentimo ay gagamitin ko para pambayad sa mga taong sinira mo ang buhay, lalo na kay Celeste at kay Papa. Hindi ko kailangan ng pera mong may bahid ng dugo. Nike, anak, mapapatawad mo ba ako? Ang pabulong na tanong ni Aurora, ang kaniyang boses ay basag at matanda na. Hindi ngayon, Mommy. Siguro sa kabilang buhay, kapag natuto ka na kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal. Sagot ni Nike bago siya tuluyang tumalikod. Binalikan ni Nike si Mateo na kasalukuyang nakaupo sa isang wheelchair sa tapat ng bintana ng ospital. Pinapanood ang pagsikat ng araw. Ang mag-ama ay nagtagpo ang mga mata. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, nakita ni Nike ang kaniyang sarili sa mga mata ng kaniyang ama. Hindi bilang isang investment, kundi bilang isang anak na matagal nang hinanap. Mateo, bulong ni Nike habang lumuluhod sa harap ng kaniyang ama. Gusto ko pong humingi ng tawad dahil naniwala ako sa mga kwento ni Mommy. I'm so sorry. Hinaplos ni Mateo ang buhok ni Nike. Wala kang kasalanan, anak. Ang mahalaga, narito na tayo. Malaya na tayo. Sa paglipas ng ilang linggo, ang pangalan ni Celeste ay tuluyan ng nalinis. Ang media na dati ay humuhusga sa kanya ay ngayon ay itinuturing siyang isang simbolo ng katatagan at tunay na pag-ibig. Ang dating obsessive fan ay naging dakilang nagmamahal. Sa huling gabi nila sa mansyon bago ito tuluyang iwan, naglakad si Nike at Celeste sa garden house. Wala na ang takot, wala na ang dilim. Ang lugar na dati ay naging kulungan ni Mateo ay ngayon ay puno na ng liwanag ng mga alitaptap. Anong plano mo ngayon? Tanong ni Celeste habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Nike. I'm leaving the industry, Celeste. Hindi ko na kayang bumalik sa mundong iyon, sagot ni Nike. Gusto kong manirahan sa probinsya nyo. Gusto kong makita kung paano lumaki si Junjun sa ilalim ng tunay na sikat ng araw. Gusto kong maging isang simpleng tao na nagmamahal sa'yo. Hinawakan ni Nike ang kamay ni Celeste at may inilabas siyang isang maliit na box. Sa loob nito ay isang singsing, hindi ginto, hindi diamante, kundi isang simpleng singsing na gawa sa pilak na may nakaukit na maliit na bituin. Will you let me be your munting bituin, Celeste? Kahit wala na akong ningning sa harap ng kamera. Ang mansyon na dati ay puno ng nakasusilaw na liwanag at mga pekeng tawanan ay ngayon ay balot na ng katahimikan. Isang katahimikan na hindi na nakasasakal, kundi nagbibigay ng kapayapaan. Ang mga muebles na natatakpan na ng puting tela ay tila mga anino ng isang nakaraang buhay na hindi na muling babalikan ni Nike. Sa gitna ng sala, nakatayo ang binata, dala ang isang maliit na maleta. Wala na ang kaniyang mga mamahaling relo,
Wala na ang kaniyang mga branded na suit. Suot niya ang isang simpleng t-shirt at maong, ang anyo ng isang lalaking handa. Nang simulan ang kaniyang tunay na kwento. Handa ka na ba? Tanong ni Celeste habang dahan-dahang bumababa sa hagdan. Hawak niya ang kamay ni Junjun na ngayon ay masigla na at may kulay na ang mga pisngi. Ang dalaga ay suot ang isang simpleng bestido at sa kanyang daliri ay kumikinang ang pilak na singsing na ibinigay ni Nike. Higit pa sa handa, sagot ni Nike na may kasamang ngiti na umabot sa kaniyang mga mata. Bago sila tuluyang lumabas, iniabot ng abogado ni Nike ang huling liham mula kay Doña Aurora. Huminga ng malalim si Nike at binuksan ang sobre sa ilalim ng sikat ng umaga sa beranda. Ang sulat kamay ng kaniyang ina ay nanginginig, malayo sa matikas at matalim na panulat nito noon. Nike, sa loob ng seldang ito, ang tanging naririnig ko ay ang paulit-ulit na tinig ng iyong ama noong mga panahong masaya pa tayo. Inakala ko na ang kapangyarihan ay sapat na para hindi ka mawala sa akin. Ngunit sa paghigpit ng hawak ko, doon ka pala tuluyang nakawala. Celeste, patawarin mo ako. Hindi dahil karapat-dapat ako sa patawad mo, kundi dahil ayaw kong maging dahilan pa ng kahit anong pait sa bagong buhay ninyo. Nike, anak, maging malaya ka para sa akin. Hindi tumulo ang luha ni Nike, ngunit naramdaman niya ang pagpapakawala ng isang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Iniwan niya ang liham sa ibabaw ng lamesa sa beranda. Hahayaan niyang tangayin iyon ng hangin, gaya ng kanyang mga alaala sa bahay na yon. Sumakay sila sa isang simpleng sasakyan. Sa driver's seat ay si Mateo, na ngayon ay maaliwalas na ang mukha at may hawak na manibela ng kaniyang sariling kalayaan. Sa likod, masayang nagkukwentuhan si Junjun at Celeste tungkol sa mga puno ng mangga at dagat na naghihintay sa kanila sa probinsya. Habang binabaybay nila ang kalsada palabas ng Metro Manila, tiningnan ni Nike ang malalaking billboard sa paligid. Nakita niya ang kaniyang sariling mukha sa isang lumang advertisement na dahan-dahan nang kumukupas dahil sa ulan at araw. Ngumiti siya sa kaniyang dating sarili, isang pamamaalam sa idolo, at isang pagbati sa bagong Nike. Look Nike, ang ganda ng langit. Masayang turo ni Celeste sa abot-tanaw kung saan ang kulay asul ay humahalo sa ginto ng papasikat na araw. Inabot ni Nike ang kamay ni Celeste at masuyong hinalikan ang kaniyang mga daliri. Mas maganda ang hinaharap natin, Celeste, dahil sa pagkakataong ito, wala ng script, wala ng direktor. Tayo na ang susulat ng sarili nating dulo. Nakarating sila sa isang maliit na bayan sa tabing dagat. Ang amoy ng alat ng dagat at ang huni ng mga ibon ang sumalubong sa kanila. Ang bahay na tinuluyan nila ay gawa sa kahoy at kawayan, simple ngunit puno ng init ng pagmamahal. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng niyog, inilatag nila ang kanilang mga pangarap. Wala ng kamera na nakatutok, wala ng fans na nagkakagulo. Tanging ang tunog ng alon at ang tawa ni Junjun ang nagsisilbing musika sa kanilang buhay. Si Celeste ay nagsimulang magtanim ng mga bulaklak sa paligid ng kanilang bakuran, habang si Nike naman ay tumutulong kay Mateo sa pagkumpuni ng kanilang maliit na bangka. Sa bawat hapunan na sabay-sabay silang kumakain, sa bawat panalangin na kanilang binibigkas, nararamdaman ni Celeste ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Ang kanyang obsession noon ay naging isang malalim at payapang debosyon ngayon. Ang dapit hapon sa baybay ng Zambales ay tila isang obra maestra na ipininta ng tadhana. Ang langit ay nagliliyab sa kulay ng kahel at lila, habang ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa maputing buhangin na tila ba humihingi ng paumanhin sa bawat unos na dinala nito noon. Sa gitna ng payapang eksenang ito, nakatayo si Nike. Ang kanyang mga paa ay lubog sa basang buhangin, habang pinapanood ang isang pamilyar na bulto na naglalakad patungo sa kanya. Nike, o dapat ko na bang tawaging Lorenzo?
Napatigil si Nike at lumingon. Isang mapait, ngunit masayang ngiti ang gumuhit sa kaniyang mga labi nang makita si Frank, ang kaniyang dating manager. Wala na ang kurbata ni Frank. Suot nito ay isang simpleng polo shirt, ngunit bakas pa rin sa kaniyang muka ang gulat ng makita ang dating pinakasikat na bituin ng bansa na ngayon ay mukhang isang ordinaryong mangingisda. "Frank, anong ginagawa mo rito?" tanong ni Nike. Ang kanyang boses ay mas malalim na ngayon, mas kalmado. Tila ba nawala na ang lahat ng tensyong dulot ng showbiz. "Hinanap kita para ibigay ito," wika ni Frank habang iniabot ang isang luma at kupas na scrapbook. "Nakita ko ito sa bodega ng mansyon bago ito tuluyang ma-foreclose. It's Celeste's. Ang lahat ng news clippings mo, ang bawat award na nakuha mo, narito lahat. She was your biggest fan, Nike. Long before the world loved you, she already did." Dahan-dahang binuklat ni Nike ang mga pahina. Bawat gupit ng papel ay may nakasulat na maikling panalangin sa gilid. "Sana ay masaya ka ngayon, Nike. Sana ay makatulog ka ng mahimbing." Doon naramdaman ni Nike ang isang matinding hapdi sa kanyang lalamunan. Ang babaeng inakala niyang sumira sa kanyang karera ay ang kaisa-isang taong nanalangin para sa kanyang kapayapaan noong mga panahong siya ay isang investment lamang. "May mga offer para sa isang documentary, Nike. People want to know the truth. They want you back." Pagpapatuloy ni Frank, tumingin si Nike sa malayo, doon sa maliit na kubo sa ilalim ng mga puno ng niyog. Nakita niya si Celeste na kasalukuyang tinuturuan si Junjun na magbasa, habang si Mateo naman ay masayang nag-aayos ng kanilang hapagkainan. Ang kaniyang pamilya, ang kaniyang tunay na mundo. "Sabihin mo sa kanila, Frank, patay na si Nike ang idolo." Seryosong wika ni Nike. "Ang lalaking nasa harap mo ngayon ay asawa ng isang bayani, kuya ng isang batang biniyayaan ng pangalawang buhay, at anak ng isang lalaking sa wakas ay nakalaya na. I have everything I need right here." Ang katahimikan ang pinakamagandang musikang narinig ko sa buong buhay ko. Tumango si Frank, tila naintindihan ng lahat. Pag-alis ng kanyang dating manager, nilapitan ni Nike si Celeste. Dahan-dahan niyang niyakap ang dalaga mula sa likuran, isinasandal ang kanyang baba sa balikat nito. Ang amoy ni Celeste, amoy ng araw, dagat, at ng pag-ibig na walang hinihintay na kapalit, ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa katotohanan. "Nike, nandito ka na pala," bulong ni Celeste, hinahawakan ng mga kamay ni Nike na nakapulupot sa kaniyang baywang. "Dito lang ako, Celeste. Hinding-hindi na ako aalis," tugon ni Nike. Sa kanilang huling pag-uusap sa ilalim ng mga bituin ng gabing iyon, naramdaman nila ang ganap na paghilom. Napatawad na ni Nike ang kaniyang ina, hindi dahil sa tama ang ginawa nito, kundi dahil ayaw niyang dalhin ang bigat ng galit sa kaniyang bagong simula. Si Mateo naman ay unti-unti nang bumabalik ang lakas. Ang kaniyang mga mata ay hindi na tumitingin sa nakaraan, kundi sa bawat bukang liwayway. Ang bayhak na iniwan ng kanilang kwento ay malinaw. Ang tunay na ningning ay hindi matatagpuan sa ilalim ng mga spotlight, kundi sa dilim kung saan handa kang hawakan ang kamay ng taong mahal mo kahit pa mawala ang lahat. Ang pag-ibig ay hindi lang isang damdamin. Ito ay isang desisyon na manatili sa gitna ng unos at isang sakripisyong handang ibigay ang lahat para sa hininga ng iba. Sa dalampasigang yon, ang dating katulong at ang dating idolo ay hindi na magkaiba ng mundo. Sila ay dalawang kaluluwang sa wakas ay nahanap na ang kanilang tahanan sa ilalim ng iisang langit, malayo sa ingay, malapit sa puso.